10 taon ng kasal sina Blake at Trinity, subalit hindi sila biniyayaan ng anak at nakapagdesisyon ng makapangyarihang abuelo ni Blake na si Don Sauro na paghiwalayin ng dalawang mag-asawa upang maipakasal si Blake sa ibang babae. Nang sa gayon, magkaroon ito ng isang anak na magdadala ng apelyidong Del Real. Ipinatapon si Trinity sa ibang lugar na walang magawa. Ngunit kung kailan sila naghiwalay ni Blake, tsaka siya nabuntis. Mahahabol pa ba niya ang asawa? Gayong sapilitan itong ipinakasal ng abuelo sa iba? Anong kapalaran ang naghihintay kay Trinity at ng kanyang anak? Marahang kumatok si Blake sa pintuan ng kwarto nilang mag-asawa. Pagkakitang tahimik si Trinity na nakaupo sa gilid ng kama at tila tagos ang titig sa pader. 10 years anniversary nila ngayon pero hindi niya ito nakitang masaya. Kahit kanina hanggang sa natapos na lang ang party. "Han?" Untag niya rito. "Blake?" Basag ang boses ni Trinity at ngayon niya lamang napansing may luha sa mga mata ng asawa matapos siyang lingunin. Mabilis siyang lumapit at tumabi sa kinauupuan ng asawa. "What's wrong?" Nag-aalala niyang ginanap ang palad nito. "Mahal kita, Blake. Sobrang mahal kita. Ayokong malayo sa'yo." Yumakap itong umiiyak ng mahigpit sa kanya. Tumindi pa ang paghikbi ni Trinity. Nakadama siya ng habag sa pagluha nito at the same time na natutuwa dahil kahit alam niyang mahal siya ng asawa, nararamdaman niya iyon, madalas ding sabihin sa kanya. Sa loob ng 10 taon, hindi siya nanawang marinig ang matamis nitong kataga, bagkus ay lalo niya pa itong minahal at pakamamahalin habang buhay. Sa matinding pag-iyak, umalog ang balikat nito. Inawat niya na ang asawa. Hinagod ang likod bago ito titigan ng mariin. "Han, huwag ka nang umiyak. Happy anniversary. I love you so much." Sabi niya bago dinama ang pisngi at buong pagmamahal na hinalikan sa labi. Inihiga niya ito habang mas lalo pang pinalalim ang kanyang mga halik. Sa ganitong paraan, gusto niyang iparamdam ang kanyang pagmamahal sa asawa na kahit anong mangyari, mananatiling matatag silang dalawa. Ilang sandali pa, nakalimutan na nitong umiyak at natangay sa mainit niyang haplos at halik hanggang sa kinalas niya na ang lahat ng sapin nito sa katawan at pinaulanan ng halik. Buong pagmamahal na ibinubulong nito ang kanyang pangalan na lalo pang nagpasidhi ng kanyang nararamdaman. Kinabukasan niya nalaman kung bakit ganoon na lang ang iyak ni Trinity kagabi dahil kinausap pala ito ng kanyang abuelo mismo sa anniversary party nila. "No, Lo, hindi ako papayag." Sumisigaw si Blake. Sa galit ay hinampas niya ng 2 kamay ang mesang nasa harap nito. Umigting ang panga niya at nagtatagis ang bagang. "Wala ka nang magagawa, Blake. She signed it already." May ngiti sa labi ng kanyang abuelo nang inilapag ang annulment paper sa ibabaw ng kanyang mesa. Nanlaki ang kanyang mga mata at napailing. Hindi totoo ang lahat ng to. Bakit walang sinabi ang kanyang asawa? Kaya ba ganoon na lang ang iyak nito kagabi? "Hindi pwede to, Lo!" Sigaw niya at agad pinulot ang papel na naroon. Nilamukos at ibinato sa gilid ng opisina nito bago dali-dali na umalis sa harapan ng matanda at agad tinungo ang elevator. "Blake, bumalik ka dito. Wala na ang asawa mo sa mansyon. Ipinatapon ko na siya sa malayo at kailanman hindi mo na siya makikita." Dinig ni Blake na umaalingaw-ngaw ang boses ng sumisigaw na abuelo pero tila wala siyang narinig na tuloy-tuloy lang sa malalaking hakbang. "Pigilan niyo siya. Kung kinakailangan lumpuhin ay gawin niyo." Utos ni Don Sauro sa 2 tauhan na itinawag lamang sa telepono. Kaya saktong paglabas ni Blake sa elevator ay nag-aabang na ang tauhan ng matanda sa kanya. "Bitiwan niyo ko!" Nakilala kaagad ni Blake ang 2 tauhan ng abuelo. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang naging demonyo ang kanyang lolo. Mahal siya nito. Paanong gusto nitong sirain ang buhay niya? Walang narinig ang 2 tauhan sa sinabi niya at nanatiling pigil siya sa 2 braso. "Sir, huwag na kayo magmatigas. Masasaktan lang kayo." Nagsalita ang isang tauhan ng abuelo na si Lucio. Sa tansya niya
ay kaedad niya lang si Lucio kaya walang pag-aalangang binigwasan ito ni Blake para makawala. Sakali mang nasa mansyon pa si Trinity, ay pipigilan niya ito. Hindi ito pwedeng umalis. Wala siyang alam sa plano ng abuelo. Dapat ay sinabi kaagad sa kanya ng asawa para nakatakas pa sila or napigilan ang masamang plano ng matanda. Lumaban si Lucio para lamang mapigilan siya, pero hindi siya nagpatalo. Nakipagbasagan siya ng bungo sa lalaki, pero napaluhod na lang si Blake bigla nang may pumalo ng matigas na bagay sa kanyang ulo. Ramdam niyang nahilo siya at may likidong umagos mula doon. Masyadong matigas ang ulo mo, Blake. Tingin mo ba hahayaan kita sa gusto mong mangyari? Apo lang kita at ako pa rin ang masusunod. Walang kwenta ang matres ng asawa mo, kaya dapat sa kanyang palitan at itapon sa malayo. Nanginig ang kalamnan ni Blake sa sinabi ng kanyang abuelo na siyang may kagagawan ng pagpalo sa kanyang ulo. Mahilo-hilo siya ngayon. Kahit anong pilig ng ulo, talagang nagdidilim ang kanyang paningin. Nagawa pa niyang sakali ng abuelo sa matinding galit bago tuluyang nagdilim ang paningin. Anumang mangyari sa asawa niya, siya mismo ang papatay dito. Isinusumpa niya yun. Samantala si Trinity ay naging malayo ang kanyang pagbiyahe. Kagabi habang ginaganap ang ika-10 anibersaryo ng kasal nila ni Blake, ay palihim siyang kinausap ni Don Sauro. Noon pa man, alam niyang ayaw sa kanya ng matanda, kundi lang dahil mahal siya ng apo nito. Kapwa sila ulila ni Blake sa magulang, kaya marahil naging malapit sila sa isa't isa. Naging sandalan niya si Blake sa mga panahong hirap niyang iraos ang sarili sa pag-aaral. Katunayan, si Blake ang dahilan kaya nagsikap siyang kahit papaano makagraduate ng kolehiyo. Hindi lang siya maliitin ng abuelo. Pero hindi pa rin naging okay sa matanda. Lalo at ang inasahan nitong apo sa kanila ni Blake ay hindi nangyari. At heto nga, umabot na ng 10 taon. Hindi na ito umasa na mabigyan niya ng anak si Blake na magdadala sa pangalan ng pamilyang Del Real. At kagabi nga, winakasan na nito ang kanyang pantasya na makakasama si Blake hanggang sa kanyang huling hininga. Pirmahan mo to. Pagpasok niya sa mini office ng matanda ay naglapag ito ng papel sa ibabaw ng mesa. At nang basahin niya, talagang siya'y natigagal. Divorce paper? Bulalas ni Trinity. Matagal ko na sanang ginawa, Trinity. Nangulap ang kanyang mga mata. Pero lolo, bakit po? Ano po ang kasalanan ko? Naninikip ang dibdib niyang tanong. Marahas nitong sinuntok ang mesa, kaya napaigtad siya. Halos malaglag ang nasa ibabaw ng mga gamit nito. Sa edad na 70 ni Lolo Sauro ay malakas pa rin ito, palibhasa ay healthy ang mga kinakain. Sa loob ng 10 taon, hindi kayo nagkaanak ng apo ko. Sa tingin mo, anong pagkukulang ang mayroon ka? Hindi mo na dapat pa itinatanong yan, Trinity. Bagkus ay kusa ka nang umaalis sa pamilyang ito. At ngayon, pirmahan mo to. Matigas ang bawat kataga ni Lolo Sauro na lalong nagpasidhi sa pagpatak ng kanyang mga luha. Nanginginig ang kanyang mga kamay na kinuha ang ballpen at pinirmahan ang divorce paper. Malayo sa kabihasnan ang pinagdalhan kay Trinity ng 2 tauhan ni Don Sauro. 2 beses silang tumawid ng dagat sakay ang bangka. Yon ang nararamdaman niya. Habang nagbabiyahe, wala siyang nagawa kundi ang umiyak. Hindi siya makapanlaban or kahit gawin niya ay ikapapahamak niya lamang. Nakapiring siya, nakabusal at nakatali ang 2 kamay. Naawa na lang marahil ang mga ito na hinayaang malaya at walang tali ang kanyang paa. Kung tatakbo siya, saan naman siya dadaan? Wala siyang makita, hindi siya marunong lumangoy. Gabi na, bukas na siguro tayo tumuloy sa Maharlika. Narinig niyang saad ng isang lalaki. Kabababa lamang nila sa bangka at 1 oras ata ang itinagal sa laot. Maingay sa paligid at halatang maraming tao. Naramdaman niyang may humawak sa kanyang braso at iginiya siya sa paglalakad at mabait namang sumunod si Trinity. Kailangan niyang sumunod para walang masamang mangyari sa kanya. Naiihi ako. Hindi na siya nahiyang magreklamo sa mga kasama kaysa naman abutan. Tiniis niya iyon mula kanina pa na talagang bubulwak na.
May CR sa dulo. Samahan mo, Delphine. Narinig pa niyang utos ng isang lalaking kasama. Halika, Trinity. Malalim at malamig ang boses ng isang lalaking nagsalita. Hindi pamilyar sa kanya, pero kilala siya. Marami kasing tauhan si Don Sauro na hindi pa niya nakikita. Habang naglalakad sila ng dahan-dahan, pinakikiramdaman niya ang lalaki. Natatakot siya sa pagdadalhan ng mga ito sa kanya sa malayong lugar. Gusto niyang magmakaawa sa kasamang lalaki, pero alam ni Trinity na bayad ito ni Don Sauro at buhay ang nakataya ng mga ito oras na makatakas siya. Inisip niya ang asawa. Siguro sa pagkakataong yun ay alam na ni Blake ang ginawa ng masama nitong abuelo. Umaasa siyang hahanapin siya ni Blake. 500 ang isang cottage. Overnight. Kumuha ako ng 2. Matapos magbawas, bumalik sila sa pinanggalingan. Hindi man niya nakikita ang paligid, ramdam niyang gabi na nga. Malamig na ang simoy ng hangin at may naririnig siyang huni na hindi naman pamilyar sa kanya, pero nagpapahiwatig na gabi na. Higit sa lahat, ang pagaspag ng alon sa karagatan na alam niyang malapit sa kinatatayuan nila. Kumain na muna siguro tayo. Ako na ang bahalang mag-order. Bantayin mo na lang yan para hindi makatakas. Utos na naman ng isang lalaki sa kasamahan. Walang tugon pero giniya siya ng lalaki sa loob. Dito tayo magpapalipas ng gabi. Dinig niyang saad ng lalaki. Ramdam niyang tinanggal ang kanyang busal maging ang piring. Nakahinga naman siya ng maluwag at talagang ngalay na siya. Salamat. Hindi alam ni Trinity kung bakit sa kabila ng lahat ay nagpasalamat pa siya sa lalaking ito. Pero siguro kahit nakatali siya, nakapiring at nakabusal, maayos naman ang trato sa kanya. Katunayan ay wala siyang pangambang nararamdaman na ito ang kasama niya. Dahil solo naman siya sa isang cottage. Binabalaan kita, Trinity. Tinanggalan kita ng tali sa kamay, busal at piring para makakain kang mabuti pero wag kang tatakas. Nagsalita si Delphine habang nakikita nitong hinihilot ng babae ang namumulang kamay gawa sa kanyang pagkakatali. Bumuntong hininga naman si Trinity. Paano ko tatakas? Hindi ako marunong lumangoy. Basag at maiiyak ang boses nito. Pinasok ni Delphine ang bagahe ng babae sa loob ng cottage at nanatili ito sa labas at nagbabantay. Sa maghapong biyahe ay tila nanlagkit si Trinity kaya nagbihis siya. Paglabas niya ng banyo, nakita niyang may tray ng pagkaing nakapatong sa maliit na mesa. Hindi na siya nag-atubiling kumain. Talagang gutom na siya sa maghapong biyahe. Nang maalala si Blake, naglandas na naman ang kanyang mga luha. Han, hihintayin kita. Bilisan mo lang please. Bulong niya sa kanyang isip. Sana sa pagkakataong yun, gagawa na ito ng paraan para siya ay mahanap. Kung may cellphone nga lang, baka tinawagan niya na ang asawa pero wala. Tanging damit niya lang ang ipinadala ni Don Sauro. Hindi niya alam kung anong plano ng mga tauhan nito sa kanya at kung saan nga ba siya balak dadalhin ng 2. Malalim na ang gabi pero hindi pa rin makatulog si Trinity. Patuloy siyang umiiyak sa lungkot na nararamdaman dahil sa nangyari sa kanila ni Blake. Sumilip siya sa labas at wala siyang nakitang bantay. Ipinagpasalamat niya iyon at lumabas ng cottage. Wala siyang balak tumakas, kundi gusto niya lang magpahangin sa labas para naman lumuwag ang naninikip niyang dibdib. Isinara niyang muli ang cottage nang lumabas tsaka nakapaang tinungo ang gilid ng dalampasigan. Mas lalo ata siyang binalot ng matinding kalungkutan. May alaalang dumalaw sa kanyang isipan. Isang masayang alaala nilang mag-asawa sa ganitong pagkakataon. Sa isang resort sila ikinasal at ganitong oras, tanda niyang naghahabulan sila ni Blake na puno ng saya ang mga puso. Lalong naglandas ang kanyang mga luha. Blake! Tawag niya sa kawalan habang umiiyak at nasasaktan. Kasalanan ba talaga niya kung bakit sila nagkahiwalay na mag-asawa? Blake, I'm sorry. Humihikbi niyang sigaw. Wala siyang pakailam kahit mukha siyang tanga na kinakausap ang karagatan na tila ba nandoon ang kanyang asawa. Para siyang mababaliw sa pagkakataong yun. Nanghina siyang napaluhod matapos mapausa kasi sigaw sa pangalan ng asawa.
Hindi niya alam kung namamalikmata siya pero nakita niya si Blake sa malalim na parte ng dagat. Nakangiti sa kanya na parang sinasabing okay na ang lahat at wala ng problema. "Blake, hintayin mo ko!" Sigaw niya at pinahid ang kanyang mga luha. Humakbang siya patungo sa dagat at ramdam niya ang tubig sa kanyang paa na unti-unting bumabasa sa kanya. Nakaramdam siya ng matinding kaligayahan nang makitang sinalubong siya ng asawa na nakangiti. Siya naman ay ganun din. Masayang-masaya siya na hindi akalaing makikitang muli ang asawa. Ramdam niya na sa leeg ang malalim na tubig at malapit na siya kay Blake nang biglang may malakas na kamay na humablot sa kanyang braso. Nagpumigla siya upang makawala mula sa mga kamay na yun pero pilit siyang inilayo kay Blake hanggang sa unti-unting nawala ito sa kanyang paningin. Iyak siya nang iyak sa mga sandaling yun. Gabi na nang magising si Blake at kita niya sa orasang nasa dingding na pasado 7:00 na ng gabi. Ilang oras din siyang tulog. Nasa loob siya ng kanyang kwarto at nakahiga sa sariling kama. Masakit ang ulo na tinamaan ng pamalo ng abuelo. Marahan siyang bumangon pero napagtanto niyang nakatali pala ang kanyang paa at kamay mismo sa kanyang kama. Sinikap niyang makawala sa pagkakatali pero sadyang matibay ang lubid na nakapulupot sa kanyang katawan. "Lolo!" Sigaw niyang puno ng galit nang maalala ang asawa. Hinding-hindi niya ito mapapatawad sa ginawa nitong paghihiwalay sa kanila. Nagwala siya para lang makaalis sa kinahihigaan habang nagsisisigaw pero walang epekto na hindi man lang lumuwag ang lubid na nakatali sa kanya. Bagkus ay nasugatan ang kamay niya dahil sa mahigpit na pagkakatali. "Pakawalan niyo ako dito. Lolo, nasaan ang asawa ko?" Umuuga ang kama sa tuwing puwersahan siyang tumatayo pero walang nangyayari. Dama niya ang pagod sa ginagawa at tumihingal siyang huminto na lamang. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. "Buisit!" Gigil niyang bulong nang makita ang isang babaeng pumasok. Nakasuot ng manipis na bestidang puti. Alanganin itong lumapit sa kinahihigaan niya. "Sino ka? Anong kailangan mo sa akin?" Inis niyang tanong dito. Tumunghay ito sa kanya bago marahang umupo sa gilid ng kanyang kama. Hindi ito nagsalita pero nakita niyang naglabas ito ng syringe. Nanlaki ang kanyang mga mata nang itarak nito sa kanyang braso ang hawak. Napasigaw siya at pilit kumakawalang muli. Ramdam niyang sumigid ang kirot ng bumaong karayom. Hindi niya maunawaan ang nangyayari. Akala nga niya pampatulog lang ang itinurok nito sa kanya. Pero ilang minuto na, wala naman siyang naramdamang antok. "Pasensya ka na, sir. Inutusan lang ako ni Don Sauro. Sa totoo lang, ayaw kong gawin to sa'yo pero binayaran niya ako ng malaking halaga. Nasa hospital ang ama ko't nag-aagaw buhay." Nanginginig ang palad ng babae habang palapit sa kanya at isa-isang kinakalas ang botones ng kanyang polo. "Anong ginagawa mo? Lumayo ka sa akin!" Sigaw niya sa babae. Nangibabaw ang malakas niyang sigaw sa loob ng silid. Wala itong narinig na tuluyang isa-isang tinanggal ang pagkakabotones ng suot niyang polo hanggang sa mahubad nito sa kanya. "No!" Hiyaw niya nang haplusin nito ang matipuno niyang dibdib. Nagsimula siyang magwala pero anong magagawa niya? Nakatali siya. Dagdagan pang masakit ang kanyang ulo. Pumatong ang babae sa kanyang ibabaw habang isa-isa nitong tinatanggal ang kanyang mga sagabal. Wala itong itinira maging ang maliit na saplot. Hindi maunawaan ni Blake kung bakit ganoon na lang ang sumiklab na init sa buo niyang katawan nang idikit nito sa kanya ang labi nito at sapilitan siyang halikan. Kasabay nito ay dinama ng babae ang natutulog niyang bakunawa. Hindi niya makontrol ang nararamdaman niya. Nabuhay ang 12 inches niya na kahit anong pigil sa sarili, nagliliyab siya. Dumapo ang inosente nitong mga mata sa mata niya bago marahan siyang tinitigan. "Umalis ka sa ibabaw ko. Umalis ka!" Impit at hirap niyang usal dahil kahit na anong paglabanan ng katawan niya, nangihina siya, nadadala sa mainit na halik ng babae. Walang narinig ang babae, bagkus unti-unting kinakalas ang belt niya. Nagsimula siyang magpumiglas, ngunit wala pa ring nangyari. Desidido talaga ito sa gustong gawin. Ang ipinagtataka niya lang, ipinagkakanulo siya ng kanyang katawan.
Walang kamalay-malay si Blake sa itinurok sa kanya ng babae, kaya unti-unting tumatalab iyon sa katawan ng lalaki habang binubuhay nito ang natutulog niyang kalamnan. Humihiyaw sa pagtutol ang kanyang isipan, ngunit hindi ang kanyang katawan, lalo nang tuluyang matanggal ng babae ang belt niya at ngayon ibinababa na nito ang pants niya. Napamura si Blake nang walang pag-aalinlangang damhin ng babae ang bagay na iyon sa kanya. Nanigas siya bigla, sinakop siya ng matinding init at natangay sa ginagawa ng babae sa kanya. Nagpatihulog siya sa kapangyarihan ng abuelo. Tuluyan siyang nawala sa sarili, lalo na nang magsimula na naggumalaw ang babae. Hingal na hingal siya sa kinahihigaan matapos ang kaganapan sa kanila ng hindi kilalang babae. Basta pagkatapos, nagbihis ito, binihisan din siya at lumabas na. Bakit? Bakit? Nagpupuyos ang kanyang kalooban nang mapag-isa sa kanyang silid at naisip ang nagawang pagtataksil sa asawa. Trinity, I'm sorry. Hindi ko alam kung bakit nangyayari sa atin to. Halos mapaiyak niyang bulong. Ilang sandali, pumasok si Lucio sa kanyang silid at kinalas lahat ng tali sa kanyang paa at sa kanyang kamay. Walang namutawi sa kanyang bibig, anumang sabihin niya'y walang kwenta. Bawat galaw ng mga tao sa loob ay utos ng kanyang abuelo. Wala silang laban, lalo ngayong nabibilang siya sa mga ito. Hinihintay ka ng abuelo mo sa mesa para sa hapunan. Bago lumabas ay wika ni Lucio. Mabilis niyang tinungo ang banyo at nagbabad sa tubig upang matanggal ang init sa buong katawan niya. Taglay ng babae sa kanyang kanina. 1 oras ata siyang nakababad bago nagbihis at lumabas. Nasa komedor ang kanyang lolo, kasama ang babaeng kanina lang nagpaligaya sa kanya. Blake, meet Zenya, your wife-to-be. Pagpapakilala agad ng abuelo sa babaeng naroon. Kung may mabuo sa inyong dalawa sa nangyari kanina, ipapakasal ko kaagad kayo. But if not, hahanap ako ng ibang babaeng pwede mong mabuntis agad. Nanlisik ang kanyang mata na sinunggaba ng kanyang abuelo, pero mabilis siyang nahawakan ng 2 tauhan nitong naroon. Hinawakan siya sa magkabilang braso. Talagang hindi na makatao ang trato nito sa kanya. Hindi mo pwedeng gawin sa akin tolo. San mo dinala ang asawa ko? Oras na may mangyaring masama sa kanya, isusumpa kita. Hinding-hindi kita mapapatawad. Labas ang litid sa leeg niyang sigaw habang mahigpit na hawak ng mga tauhan ng abuelo. Hanggang sa nanghina na lang siya, pero hindi talaga siya makawala sa 2 tauhan nitong nakahawak sa kanya. Sigaw ng sigaw si Trinity dahil nga unti-unting nawawala sa kanyang paningin ang bulto ng asawa habang iniaahon siya sa tubig ng malakas na kamay. Tsaka lang ata siya nagising nang maitapat sa shower ng nagmamay-ari ng malalakas na braso. Si Delphine yun. Magpapakamatay ka ba? Galit ang boses nitong tanong sa kanya. Hindi niya maunawaan ang nangyari. Napatango na lang siya. Nakita ko si Blake. Umiiyak niyang tugon. Pagkatapos mong maligo, magbihis ka. At wag na wag ka nang lalabas pwede. Magpahinga ka. Maaga pa tayo bukas. Sabi nito bago siya iniwan sa banyo. Umiyak na naman siya ng mapag-isa. Matapos patuyuin ang buhok, sapilitan siyang natulog. Marahil sa pagod na rin sa maghapon nilang biyahe kanina. Kinaumagahan nga, 6:00 pa lang, nakasakay na sila sa bangka patungo sa isang baryo na kung tawagin ay Maharlika. Baryo pala iyon ni Delphine na hindi alam ng matanda na pagdadalhan sa kanya. Ang mahalaga ay nailayo siya. Nagpasalamat na lang din siya dahil hindi siya nag-iisa at kasama niya ang lola ni Delphine at isang pamangkin. Sino ba ang magandang dalagang ito ha, Delphine? Nakangiti si lola habang nakatingin sa kanya. Ang pamangking babae naman nito ay wala ding kurap na nakatingin sa kanyang gawi. Si Trinity, lola. Pero sa loob na natin pag-usapan, okay lang bang tumuloy muna kami? Pakiusap ni Delphine. Halik kayo sa loob. Ellen apo, ang mabuti pa, dalihin mo ang bag ng ate Trinity mo sa loob. Wika ng matanda. Tumalima sila paakyat sa mataas na bahay na sa tansya ni Trinity ay lagpas sa kanya. Maayos naman kahit yari lamang iyon sa kahoy at ang bubong ay yari naman sa dahon na kung titingnan ay mula sa niyog.
Ipinakilala din ni Delphine ang isa pang kasamahan na ngayon ay nasa kusina at umiinom ng tubig. Napakalayo ng lugar, tila ba isang liblib ito na kay hirap abutin. Matapos maikwento kay Lola Aida kung bakit siya nandito, bumalik naman kaagad sina Delphine pa Maynila. Siya naman ay tulalang nakatitig sa kawalan habang nasa balkonahe at nilalasap ang masarap na hangin ng probinsya. Parang pinipiga ang puso niya sa sobrang kalungkutan. Kamusta na kaya ang asawa niya? Ano na kaya ang ginagawa nito ngayon? Nagsimula na namang maghabula ng kanyang mga luha. Naudlot lang nang lapitan siya ni Eileen para ayaing kumain. Tanghalian na pala nang hindi niya namamalayan. Hindi siya nakaramdam ng gutom. Wala din siyang ganang kumain. Mas gusto lamang niyang umiyak habang inaalala si Blake. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayaning wala sa tabi ang asawa. Ate Trinity, bakit ka po umiiyak? Napansin ng bata ang kanyang luha. Agad niya iyong pinahid. Hindi kasi maubos-ubos ang luha niya sa mga mata. Para iyong gripo. May namimiss lang ako. Namiss mo agad si Kuya Delphine? Tudyo nitong nakangiti. Napaangat siya ng tingin. Oo nga naman, wala itong alam tungkol sa kanya. Ang akala ng maglola na saglit lang siyang iniwan ni Delphine dito at babalikan din katagalan. Iniisip ng mga itong may relasyon sila. Bago umalis si Delphine, sinabi nitong wag siyang aalis dito dahil safe siya kaysa sa ibang lugar. Baka pag nakita siya ni Don Sauro, ipakitil ang kanyang buhay. Ha? Hindi. Napilitan na lamang siyang tumayo at saluhan ng dalawa. Nag-usisa pa siya tungkol sa ikinabubuhay ng mga ito. Si Delphine pa lang nagbibigay ng pera kay Lola Aida at nagpapaaral kay Eileen dahil iwalay na ang magulang ng bata at may kanya-kanya ng pamilya at wala nang pakailam dito. Ni sustento hindi binibigyan. Kahit palatauhan si Delphine ng masamang abuelo ni Blake, napakabuti ng puso nito. Matapos kumain ng tanghalian, nagpahangin si Lola sa loob ng kubo na makikita sa likod ng bahay. Ang bawat paligid nito ay may mga tanim na gulay at ayon kay Lola, ito ang pinagkakaabalahan maghapon. Kaya naman si Trinity, dito na lang din muna itinuon ang kanyang atensyon kahit na gustong-gusto niyang lumuwas ng Maynila para makita lang ang asawa. Habang si Blake ay parang naging tauhan na lang din ng kanyang abuelo. Ito ang nasusunod habang pinaplano kung paano ito matatakasan. At habang inaantay ang pagbubuntis ni Zenya, nanatili ito sa loob ng mansyon. Labag man sa babae ang kagustuhan ng abuelo, pero napapasunod iyon dahil sa perang kailangan ng pamilya ni Zenya. Gaano ba kahalaga sa abuelo mo na magkaroon ng apo sa tuhod? Curious nitong tanong sa kanya. Nag-iisang anak ni Lolo si Daddy Cristobal. Kaya nga ipinakasal ito ni Lolo sa babaeng nais niya para kay Dad. Ang kaso, hindi nagmamahalan ng dalawa. Unang nagtaksi lang babae, kaya napilitang i-divorce ang mag-asawa. Dito nakilala ni Dad na kasalukuyan akong ipinagbubuntis ni Mami. Sinabi nito kay Lolo na anak nito ang pinagbubuntis ni Mami noon. Kaya nga nagawa ng paraan ni Lolo na maikasal silang dalawa. Lumaki akong puno ng pagmamahal kahit na hindi ako tunay na anak ni Dad. Pero nalaman ito ni Lolo at pinaghiwalay ang dalawa. Sa pagtakas nila sa abuelo ko, na disgrasya ang sinasakyan nila at dead on arrival na isinugod sa hospital. Walang nakaligtas sa kanila. Kung ganun, hindi ka tunay na apo ni Don Sauro? Tanong ni Zenya at umiling siya. Pero tangay ko ang apelyidong Del Real. Saad ni Blake. Ngayon niya lang naisip na ginagawa ng abuelo sa kanila ni Trinity ang ginawa noon sa kanyang mga magulang. Siguro kung naging tapat si Trinity sa kanya, baka sa gabi ding yun ay tumakas na sila. Ngayon ay wala siyang magawa dahil wala siyang lakas. Hawak siya ng tauhan ng abuelo. Pero sinisiguro ni Blake, natatakasan ng abuelo at hindi magtatagumpay ang kawalangyaan nito. Magdadalawang buwan na ang lumipas, simula nang paalisin si Trinity sa mansyon, ngunit hindi pa rin siya lubusang makapag-move on. Bagaman unti-unti siyang nasasanay sa buhay na kinasadlakan, hinahanap niya pa rin ang asawa sa kanyang tabi. Walang araw na hindi sila masaya, kaya nga ni minsan, hindi naging big deal sa kanilang mag-asawa na walang anak dahil sapat na siya kay Blake. Pero syempre, gusto rin nilang magkaanak, yung tipong makakasama nilang mamasyal,
makatabing matulog at makasamang kumain sa labas. Ngunit handa silang maghintay. Sa araw na iyon, masama ang pakiramdam ni Trinity nang gumising. Nakasanayan niya nang bumangon upang ipaghanda ng almusal si Ellen bago pumasok sa school. Subalit sa umagang yon, talagang siya'y nahihilo. Tamad na tamad at para bang wala siyang gana. Gusto niya lang matulog ng matulog, kaya pinagbigyan niya ang kanyang sarili. Trinity, bumangon ka na dyan at abay hapon na. Hindi nakatiis ang matanda at ginising siya nito. Hindi nga makapaniwala si Trinity nang makita si Ellen na galing ng eskwelahan. Totoong hapon na nga. Lola, pasensya ka na. Parang ang sama kasi ng pakiramdam ko. Paghingi niya ng tawad dito, inayos niyang nagusot na buhok maging ang kanyang hinigaan. Nag-alala naman itong nilapitan siya upang salatin ang leeg niya. Normal naman ang init mo. Siguro ay nalamigan ka lang kahapon. Hindi ka naman kasi sanay maligo sa ilog. Etong si Eileen talaga sinama ka pa. Pinagalitan pa nito si Eileen na ngayon ay gumagawa ng assignment. Kasi naman Lola, nag-enjoy si ate. Ayan, inabot kami ng 2 oras sa pagligo. Tatawa-tawa pa ang bata. Naku, ikaw talagang bata ka. Sa susunod, huwag mo nang isasama si Trinity. At pag ito na engkanto sa ilog, alam mo namang may bali-balita dyan na pinagtitiripan ng mga engkanto ang dayo sa atin, lalo na kung magaganda. Galit pang saad ni Lola Aida. Humagikgik naman si Eileen na hindi naniniwala. Lola, new generation na po tayo. Baka nga noong panahon pa ng hapon niyang kwento mo eh. Dahil ang ilog na yun po, dinarayo na ng mga turista. Sabi ko nga sa'yo diba, minsan sumama ka po para makita mong ang laki na ng pinagbago. Himig paliwanag ni Eileen. Natatawa na lang siya sa pagtatalo ng maglola. Pinili niyang maligo, baka sakaling mabawasan ang bigat ng nararamdaman niya. Paglabas ng banyo, tsaka siya nakaramdam ng pagkalam ng sikmura. Sakto naman at naghahain na si Lola ng kanilang hapunan. Kinamatisang isda ang ulam at kay bango, lalo pa tumuusok ang mainit na sabaw. Kung bakit ay biglang bumaliktad ang kanyang sikmura ng humigop. Bigla siyang napatakip sa kanyang bibigat na patakbo sa lababo. Nagkakandaduwal siyang hindi mawari. Nag-alala si Lola Aida at agad ipinatawag ang isang matanda sa di kalayuan sa kanila. Manghihilot daw yun. At ang sabi na bati nga daw siya sa ilog na kanyang pinagliguan kahapon. Pinausukan siya ng mga dahon-dahon, pinainom ng kung anong langis, kaya lalong sumama ang sikmura niya at muli siyang nagsuka. Ano ba talagang nangyayari sa kanya, Bining? Nag-aalala pa rin si Lola nang matapos siyang sumuka. Umiling ang manghihilot at sinabing kailangan niya ng pahinga. Wala na ang bati dahil naisuka niya na iyon at nailabas na. Kaya naman magiging okay na siya maya-maya at kailangan niya lang ng pahinga. Hindi alam ni Trinity kung ilang oras siyang natulog ulit. Okay na ang kanyang pakiramdam. Tama ang manghihilot. Pangalawang araw, tila naglalaway siya lagi. Marami siyang ayaw maamoy, lalo na kapag nagsasangag ng kanin si Lola. Ang tanging nagustuhan niya lang ay ang kaping bigas na kay bango. Simula noon, naging habit niya na ang magduwal sa umaga. Hindi na nga lang niya binibigyan iyon ng pansin. Nawawala rin naman at nagiging okay siya basta nakakainom ng tinunos kung tawagin kina Lola Aida. Samantala sa mansyon, nagpatawag ng doktor si Don Sauro para ipa-check up si Zenya kung nagbunga ba ang nangyari sa pagitan ng dalawa. Dasal noon ni Blake na sana walang mabuo dahil hindi niya nais magpakasal sa iba. Si Trinity lang ang mahal niya at mananatili niyang asawa. Isa pa ay mabuting babae si Zenya, kaya hindi nito deserve ipakasal sa lalaking hindi siya mahal. Excited ang lolo ni Blake habang inaantay ang resulta ng mga test na isinagawa kay Zenya. Isang araw lang ay lumabas ang resulta. Umiling ang doktor kaya disappoint ang matanda. Kung bakit nais magkaapo ni Lolo Sauro, yun ay dahil matanda na siya at nais magkaroon ng tagapagmana ng kanyang mga ari-arian. Hindi nito gusto si Trinity noon pa, ngunit sakaling mabigyan siya nito ng apo, ipagpapasalamat niya at hihiga ito sa pera. Ngunit nabigo siya. Sa sobrang kaligayahan ni Zenya, napaiyak ito. Makakauwi na kasi ang babae sa kanyang pamilya. Nagpasalamat ito kay Blake sa maayos na pakikitungo bago umalis. Inutusan naman ni Sauro ang mga tauhan
Naihatid si Zenya hanggang sa bahay ng babae. Sinulyapan siya ng abuelo. Oras na para humanap ng ibang babaeng magdadala ng anak mo, Blake. Walang tugon na tinalikuran niya ang matanda. Kahit kailan, hindi na ito makakakuha pa sa kanya ng kaunting respeto at pagmamahal. Ang ginawa nito sa kanila ni Trinity ay pagsisisihan nito balang araw. Habang nasa office si Blake, ay mataman siyang nag-iisip. May kinontak siyang tao na kasalukuyang naghahanap sa asawa. Tol, bakit hindi si Delphine at Samuel ang tanungin mo? Kung nasaan si Trinity, di ba nga sila ang nagdala palayo sa asawa mo? Suhestyon ng kaibigang si Oliver. Nasa office niya ito ngayon. Buti nga't pinayagang pumasok ng mga tauhan ng lolo niyang nakabantay sa kanya ng 24/7. Kinailangan pa niyang tawagan ng abuelo bago ito payagang pumasok. Naisip niya na yun, pero alam niyang hindi naman sasabihin ng mga tauhan ng kanyang abuelo ang tungkol doon. Magsasayang lang siya ng laway. Loyal kay lolo ang mga yun. Alam naman nating makapangyarihan siya. Oliver, tulungan mo ko. Pwedeng manmanan mo si Delphine at Samuel. Chuck, babalikan nito si Trinity kung saan nila itinago. Please? Pagmamakaawa ni Blake sa kaibigan. Hindi talaga kasi niya magagawa yun dahil sa mga bantay ng abuelo. Hindi naman siya nabigo. Laking pasasalamat niyang pumayag si Oliver. Pag-uwi kinahaponan ni Blake galing opisina, nadatnan niyang may bisita ang abuelo. Hindi na siya nagtaka pa tungkol dito. Blake, meet Kiara. At alam mo kung bakit siya nandito. Agad na saad ng kanyang abuelo saktong pagpasok niya. Walang tugon na hindi niya sinulyapan ng babae. Tuloy-tuloy siya sa hagdan patungo sana sa pangalawang palapag ng bahay sa kanyang kwarto. Nang harangin siya ng dalawang tauhan nito at ibalik sa harapan ng abuelo. Huwag kang bastos, Blake. Kinakausap pa kita. Madiin ang boses nito. Mariin niya itong tinignan ng masama. Kayo ang nagturo sa akin para maging bastos sa'yo. Nagliliyab ang mga mata ni Blake. Si Kiara ay nakamasid lang sa dalawa. Totoo pala talagang may ganitong klaseng tao na gagawin ng lahat at mamanipulahin ang apo. Ayon sa nakikita niya ngayon kay Blake na pinaluhod ng abuelo sa harapan nito matapos pilipitin ng dalawang braso ng mga tauhan. At ang eksenang yun ay ikinasiya ni Kiara. Talagang umaayon sa gusto niya ang plano. Bukod sa mamumuhay siyang milyonarya, magkakaroon pa ng ama ang ipinagbubuntis niya. Dahil yes, buntis siya sa dating nobyo na iniwan siya at hindi pinanagutan ng bata. Mabuti na nga lang at binalita kaagad ng pinsang si Lucio. Dahil ito lang naman ang pinaghanap ng babaeng mapakakasalan ni Blake at magdadala ng anak nito. Siyempre, hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Agad nagpresentang maging baby maker ni Blake at natanggap naman kaagad siya ng abuelo nito. At sino bang hindi aayaw sa isang Blake? Ubod ng gwapo, walang binatbat ang dating kasintahan. Lo, bakit mo ba ginagawa sa akin to? Ano bang kasalanan ko sa'yo ha? Sabihin mo! Nanggigigil na tanong ni Blake sa kanyang abuelo. Gusto niya itong sugurin pero hawak siya ng dalawa nitong tauhan. Blake, wala kang utang na loob sa akin. Nang mamatay ang magulang mo, tinanggap kita sa pamilyang to. Tapos babastusin mo lang ako? Inis na sigaw ng abuelo. Kayo ang dahilan kung bakit sila nawala sa akin. At anong utang na loob? Pagtanggap ba sa pamilya ninyong matatawag to? Ginawa niyo akong tauhan. Inilayo niyo sa akin ang babaeng nagbibigay sa akin ng tunay na kaligayahan. Pero hindi pa kayo nakontento. Gusto niyong gawing miserable ang buhay ko. Kulang na lang, maiyak si Blake habang sumisigaw. Umigkas ang palad ni Don Sauro at tumama iyon sa pisngi ni Blake at pagkatapos ay dinuro siya nito. Ito ay makabubuti para sa pamilyang to, Blake. Wala kang naiintindihan, kaya sundin mo na lang ako. Mariing sabi nito at isinenya sa tauhan ng Don si Blake na dalhin sa kwarto, igapos at turukan na naman. At kahit anong pagpupumiglas at paghiyaw ang gawin ni Blake, wala itong nagawa matapos patulugin ni Lucio. May ipinaamoy ito sa binata at paggising ni Blake, wala na siyang kahit na anong suot katabi si Kiara. Tulog na tulog ang babae. Tulad niya, wala din itong suot at nakayakap pa sa kanya. Nanatili siyang may tali at ginawa na naman sa kanya ng abuelo ang tulad ng dati.
Lolo, isinusumpa kita. Oras na makawala ko dito. Ako mismo ang papatay sa iyong hayop ka. Galit na galit si Blake habang humihingal. Nagising tuloy ang babaeng katabi niya. Napabaligwas ng bangon si Kiara. Sa totoo lang, wala naman talagang nangyari sa kanila. Hindi niya na kailangan pang gawin yun, lalo at buntis naman na siya. Sigurado na si Kiara na mapapasa kamay ng anak ang kayamanan ng mga Del Real. Napaka-easy. Nagbihis na siya habang pinagsasawa ang titigan ang kabuuan ni Blake. Lumabas ka! Labas! Galit na galit nitong Saad sa kanya. Blake, hindi ka naman dapat sa akin magalit. Biktima ako ng lolo mo. Wala akong magawa. Biniyaran niya ako. Pinagbantaan na kapag hindi pumayag sa kagustuhan niya, papatayin niya ang pamilya ko. Umiiyak si Kiara para maging kapani-paniwala ang kanyang mga sinasabi. Kumalma naman si Blake dahil alam niyang kayang gawin lahat ng kanyang abuelo. Pakawalan mo ko. Utos na lang niya sa babae. Sige, pero wala kang gagawin na ikapapahamak ko. Nangako naman si Blake na walang gagawin. Nagbihis na siya pagkatapos nitong pakawalan at galit na galit siyang lumabas sa kwarto. Nasa labas ng pinto niya ang dalawang bantay ng kanyang abuelo na agad siyang hinarang. Nanlilisik ang kanyang mga matang nagpumiglas sa pagkakahawak sa dalawa. Lumaban siya, nakipagbasagan ng muka para lang mabitiwan ng mga ito. Sa galit ni Blake, tumembuang ang dalawang tauhan ng abuelo, kaya malaya niyang narating ang silid nito. Panatag itong nakaupo sa gilid ng kama at may hawak na baril. Nakasandal sa headboard at pinaglalaruan pa nito ang dulo. Wala kang puso, papatayin kita! Sigaw niya at ito'y sinugod, pero napahinto siya nang makita ang video na biglang nag-flash sa screen ng telebisyon. Si Trinity yun. Natitigilan siyang napatingin sa asawa. Naramdaman niya bigla ang pagkamis sa babae. Gustong gusto niya nang matitigan ng mapupungay nitong mga mata. Mahalika ng mga labi. Isa pang galaw mo, Blake. Ipapapatay ko ang babaeng yan. Alam ko kung nasaan siya at kaya kong gawin lahat sa kanya. Isang utos ko lang. Biniti nito ang sasabihin at pinatunog ang dalawang daliri sa ere. Tumawa pa ito ng nakakaloko sa kanya bago itinuloy ang sasabihin. Mamili ka, Blake. Susundin mo ang gusto ko o ipapapatay ko ang babaeng yan. Nang ipuspos na muli ang galit niya sa puso. Nang di sumagot, kinuha nito ang cellphone. Dinig niyang nagring iyon at may lalaking sumagot. May pakikitil ako sa iyo. Utos ng kanyang abuelo. Wag! Sigaw niya sa abuelo para ito ay matigilan. Wag, lolo, please. Wag mong gagalawin si Trinity, maawa ka. Ako na lang ang saktan niyo. Gagawin ko lahat. Mahal na mahal ko siya. Hindi na mapigilan pang umiyak ni Blake at magmakaawa sa matanda. Nakaluhod na ngayon ang lalaki sa harapan ni Don Sauro, habang ang matanda naman ay nasisiyahan. Ibinaba nito ang kanyang cellphone at hinawakan si Blake sa muka. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo, Blake. Tandaan mo, ako ang masusunod dito, okay? Tinapik pa siya nito sa balikat. Matapos ang isang buwan ng masigurong buntis nga si Kiara, ipinakasal ng sapilitan ng dalawa kahit nalabag pa sa kalooban ni Blake. Sobrang sakit na nangyari sa kanila ni Trinity, pero wala siyang magawa dahil ikapapahamak iyon ng kanyang mahal. Alam niyang kayang ipapatay ni Don Sauro ang kanyang asawa dahil sa makapangyarihan nito. Sa araw ng kasal nila ni Kiara, pakiramdam ni Blake, inilibing siya ng buhay ng kanyang abuelo. Wala nang kaligayahang nag-aantay sa kanya at sa kanila ni Trinity. Han, nasan ka man ngayon? Gusto kong maramdaman mong sobrang mahal na mahal kita. Ikaw lang at wala nang iba. Lango sa alak ang lalaki habang mapait na bumubulong. Nagluluksa siya sa araw ng kanilang kasal ni Kiara sa halip na magsaya. Sa totoo lang, hindi siya interesado sa kahit na anumang kayamanan ng mga Del Real. Ni Singkong Duling, hindi siya naghangad na makuha mula sa abuelo. Basta magkasama lang sila ni Trinity, sapat na. Sa kalasingan, nakatulog na lamang si Blake na nakatango sa mesa. Nadatnan ito ni Kiara, pero sa halip na asikasuhin ng asawa, iniwan lang nito iyon at nagdiwang sa kwarto. Anong sabi mo?
Nanlaki ang mga mata ni Trinity nang ibalita sa kanya ni Delphine na ipinakasal na si Blake ng abuelo nito sa ibang babae. Oo Trinity, kaya malaya ka na. Siguro naman matatahimik na si Don Sauro dahil naganap na ang hangad niyang apo. Buntis ang babaeng ipinakasal nito kay Sir Blake. Natutop ni Trinity ang bibig at nagmamadaling lumayo kay Delphine habang humahagulgol ng iyak. Sobrang sakit ng nararamdaman niya. Ngayon ay tuluyan nang nawala ang katiting na pag-asang pinanghawakan niya. Blake, bakit nangyari sa ating dalawa to? Yumugyog ang balikat ni Trinity kasabay ang paninikip ng kanyang dibdib. Nagdilim bigla ang kanyang paligid at mabilis itong nabuwal sa lupa. Ate Trinity! Tili ni Aline ang huli niyang narinig. 4 na oras bago siya nagkamalay. Nakahiga siya sa malapad na kama. Maayos siyang nakahiga sa ibabaw ng kama. Salamat naman at nagising ka na Trinity. Nag-aalalang boses ni Lola. Mabilis siyang nilapitan at hinawakan sa kamay. Naiiyak na naman siya nang maalalang ikinasal si Blake pero pinigilan niya ang sarili. Alam mo bang buntis ka at hindi dahil bati lang ang pagsusuka mo nitong nakaraan. Salamat na lang at walang masamang nangyari sa anak mo. Sino bang ama? Napaawang ang labi ni Trinity nang marinig iyon at napahawak sa tiyan niya. Buntis ako Lola? Utal niyang tanong na hindi makapaniwala. Oo, kaya nga tinatanong ko kung sino ang ama. Ako Lola. Agaw pansin na sagot ni Delphine. Dahil dito, sumilay ang ngiti ni Lola sa mga labi nito. Nagtataka naman siyang napatingin sa gawi ng papalapit na binata. Magkahalo ang emosyong nararamdaman niya ngayon habang nakatingin ito sa kanya na tila ba nagpapaliwanag. Masaya siyang nagbunga sa wakas ang pagmamahala nila ni Blake. Pero huli na ang lahat. Para ano pang buntis siya? Ngayong itinakwil na siya ng abuelo ni Blake habang si Blake naman ikinasal na sa iba. Parang ayaw niya nang mabuhay pa. Ngunit kailangan dahil may buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Nang iuwi siya sa bahay ay walang imik si Trinity. Gusto niyang mapag-isa habang nag-iisip. Nakapagdesisyon na lumuwas ng Maynila upang magtrabaho. Kailangan niyang buhayin ang kanyang anak dahil wala na siyang babalikan pa kay Blake. Umiiyak siya na pinipiga ang puso sa sobrang sakit. Pareho silang naging biktima ni Blake sa karahasan ng lolo. Pero wala silang magawa. Anak, huwag kang mag-alala. Kahit wala kang ama, bibigyan kita ng magandang bukas. Pupunuin kita ng pagmamahal na alam kong hindi ka na maghahanap pa ng ibang atensyon. Habang hinahaplos ang umuumbok ng tiyan ay wika ni Trinity. Hirap na hirap siyang supili ng kanyang mga luha. Sigurado ka ba sa plano mo? Nag-aalalang tanong ni Delphine sa kanya nang sabihing luluwas ng Maynila para magtrabaho. Kailangan kong magtrabaho, Delphine. Kailangan kong buhayin ang anak ko. Kapag nasa liblib akong lugar, hindi ko mabibigyan ng magandang kinabukasan ng anak ko. Siguro ubos na ang kanyang luha dahil kalmado na siya ngayon. Nauunawaan siya nitong tiningnan. Para kay Delphine, hindi na iba sa kanya si Trinity. Lalo at napalapit ito sa kanyang lola. Ang nais niya ngayon, protektahan ng babae at magiging anak nito kay Don Sauro. Sakaling nasa panganib na ang buhay ng mag-ina. Kahapon habang papunta siya rito, ay napansin niyang may nakasunod sa kanya. Nagduda siyang baka pinamamanmanan ni Don Sauro ang bawat galaw niya. Baka wala itong tiwala sa kanya. Kaya naman iniligaw niya ang taong yun kung sino man yun at ano ang pakay sa kanya. Hindi agad siya tumuloy ng baryo hanggat nasisigurong walang nakasunod sa kanya. Pero ang taong yun, walang iba kundi si Oliver. Nabigo siya sa pagkakataong yun dahil natunugan siya ni Delphine. Pero sa susunod, sisiguraduhin niyang hindi na siya nito mapapansin. Minabuti na lang na bumalik na muna sa Maynila. Kinabukasan, maaga pa, nagpaalam na si Trinity ng maayos kina Lola Aida at kay Aline. Sa loob ng halos 3 buwan niyang pananatili sa liblib na lugar, na para bang kriminal na nagtatago, ay napamahal na sa kanya ang mga ito. Talaga bang kailangan ninyong lumuwas ng Maynila ha, Delphine? Mahirap ang pagbubuntis at ikaw na rin ang may sabing mahigpit ang amo mong si Don Sauro. Tila ayaw pumayag ni Lola Aida na lumuwas siya ng syudad. Sa totoo lang, nagustuhan niya ang tahimik na lugar.
Ngunit hindi naman pwedeng iasa niya kay Delphine at Lola Aida ang lahat ng pangangailangan, gayong pwede naman siyang magtrabaho. Oo Lola, kailangan. Kaya nga isasama ko si Trinity para maalagaan ko. Tugon ni Delphine sa abuela. Kuya, Ate Trinity, kailan naman kayo babalik dito? Malungkot na tanong ni Eileen. Nagkatinginan sila. Wala naman sa plano niyang bumalik pa, pero nangako si Trinity na sisikaping makapagbakasyon kapag nakaluwag na. Ipinagpasalamat naman iyon ni Lola Aida at pinabaunan pa silang dalawa ng kakanin nila sa daan habang nagbabiyahe. Habang nagbabiyahe ay umuusal ng panalangin si Trinity na sana maging maayos ang kalagayan niya nilang dalawa ng kanyang anak sa Maynila. Anong balita, Regan? Tanong ng isang maedad na lalaki sa bagong dating. Nakaupo ito sa wheelchair habang nasa veranda. Sa gilid ng lalaking ito, may isang maid at sa kabilang bahagi naman ay ang personal nurse ng tagapag-alaga ng lalaki. At ang lalaking ito ay walang iba kundi si Casval na dating karelasyon ni Margaret bago nito nakilala si Cristobal. Matagal nang pinahanap ng lalaki si Margaret simula nang mapako siya sa silyang digulong. Tanda kasi ng lalaking nagalaw niya ang dalaga at nagbunga iyon mahabang panahon na ang nakalilipas. Ngayon ay kailangan niyang makita ang nag-iisang anak kay Margaret na magmamana ng kanyang kayamanan. Kailangan niyang mahanap ang babae. Subalit halos dekada na ang lumipas, wala siyang balita hanggang sa makilala niya si Regan, isa sa pinakamagaling na detective, nag-iisang maaasahan sa kanyang problema. Halos 3 buwan pa lang ang nakalilipas, nagbalik ito dala ang impormasyon tungkol sa dating kasintahan. Lumapit si Regan sa lalaking nakaupo sa wheelchair at nag-abot ng isang dokumentong naglalaman ng impormasyon tungkol sa ipinag-uutos ng lalaki. Binasa naman ni Casval ang impormasyon tungkol sa ipinahanap at nakapaloob doon na patay na si Margaret at ang anak nilang dalawa na si Blake ay pamilyado na. Gusto kong makausap ang anak ko. Gusto ko siyang makita. Puno ng emosyon ang boses ni Casval kay Regan. Nasisiyahan siyang sa wakas makakasama niya na ang kanyang anak na matagal nang hinahanap. Bagaman may 2 anak na babae si Casval, gusto niya pa ding makita si Blake. Lalo ngayong nalaman niyang lalaki ito at pwedeng magdala ng kanyang pangalan. Nagkaroon siya ng 2 anak sa ibang babae, ngunit parehong nasa ibang bansa at may sarili ng pamilya. May bahid na galit sa kanya ang 2 anak na babae dahil naging ganid siya sa pera noon. Oo, may mga illegal siyang negosyo na ikinapahamak niya kaya habang buhay siyang nakatali sa silyang digulong. Minsan talaga, kapag dumating ang isang bagay na pagsisisihan mo, ay huli na ang lahat at hindi na kaya pang ibalik. Akala niya noong una, pera ang tunay na magpapasaya sa kanya. Kaya tinalikuran niya si Margaret, pero hindi pala kundi pamilya. Dahil lahat ng kayamanang mayroon siya, hindi niya madadala sa hukay. Sir, malabong mangyari ang gusto niyo. Nakakulong ho ang anak niyo sa kapangyarihan ng isang Don Sauro, ama ni Cristobal na napangasawa ni Margaret. At ipinaliwanag sa kanya ni Regan kung paano iyon nagsimula. Detalyado nitong ipinaliwanag sa kanya ang pagpapahirap ni Don Sauro sa kanyang anak, pati na rin ang paghihiwalay nito sa tunay na mag-asawa. Hindi naman makapaniwala si Casval sa nangyari. Nagtagis ang kanyang mga bagang at isang plano ang kanyang naiisip gawin. Alam niyang hindi nga naman siya basta-basta matatanggap ni Blake dahil malaki ang naging pagkukulang niya sa ina nito. Kaya kailangan niyang gumawa ng paraan para makalapit ng dahan-dahan sa lalaki. Malaki ang kanyang naging kasalanan sa mag-ina, kaya ngayon unti-unti siyang babawi. Hanapin mo ang dating asawa ni Blake at dalhin mo sa harapan ko. Siya ang magiging daan upang matanggap ako ng aking anak. Utos ni Casval kay Regan. Tumango ito at tuluyang nagpaalam para sa susunod na misyon. Salamat, Delphine. Ani Trinity sa kasamang binata. Nasa isang apartment sila kung saan manunuluyan si Trinity. At dahil wala siyang pera, sagot ni Delphine ang pangangailangan niya. Pero ang planong maghahanap kaagad siya ng trabaho. Total, maliit pa naman ang kanyang tiyan. At siguro'y may tatanggap pa rin naman sa kanya, lalo at kailangan niya ng trabaho. Pwede ako umuwi dito para may kasama ka.
Mahirap ang nag-iisa. Nagsimula nang mag-ayos si Delphine katuwang niya. Huwag na. Napag-isip-isip kong umalis na kay Don Sauro. Napalingon siya sa gawin ni Delphine. Mukhang seryoso ang lalaki. Saglit siyang natigilan. May problema ba? Hindi naman lingid sa'yo ang ugali niya. Pagod na siguro ako sa mga utos niya. Isa pa, hindi ko rin gusto ang mga ugali ng mga kasamahan ko. Pero umaasa sa'yo sina Lola at Eileen. Malaki ang kinikita mo kay... Hindi niya mabanggit ang salitang lolo dahil nakaramdam siya ng galit at hinanakit. Sa puso niya, hindi niya kayang magpatawad sa matanda. Kay Don Sauro, saad niya na lamang. Ayaw kitang iwan, Trinity. Nag-aalala ako sa'yo. Balang araw kapag naging okay na ang lahat, magpapasalamat sa akin si Sir Blake at mapapatawad niya ako sa ginawa kong pagtapon sa'yo sa malayo. Alam mo bang nakukonsensya ako, Trinity? Mahal niyo ang isa't isa. Pero kahit mali, sinunod ko si Don Sauro. Sabihin mo sa akin, bakit hindi mo ko magawang kamuhian? Namumula ang mga mata ni Delphine nang humarap sa kanya. Nababasa niya sa mga mata ni Delphine ang sensiridad sa kataga nitong binitiwan at hindi siya makapaniwalang may natitira pang taong kagaya nito. Naluha siya sa pagbanggit ni Delphine sa dating asawa. Biktima tayong lahat. Ikaw sinunod mo lang si Don Sauro. Si Blake, alam kong sobrang minahal niya ako at naramdaman kong mahal niya pa rin hanggang ngayon pero wala siyang magawa. Salamat, Delphine. Hindi kita pwedeng kamuhian dahil napakabuti mo sa akin. Kayo ni na Lola at Eileen, itinuring niyo kong pamilya. Naramdaman niyang hinawakan siya nito sa palad. Trinity, hayaan mo kong tumayong ama ng anak niyo ni Sir Blake habang wala pa siya. Kapag okay na ang lahat at maibabalik ang dati, magiging masaya ako para sa inyong dalawa. Naiiyak siyang yumakap sa lalaki habang nagpapasalamat. Samantala, mas gusto pa ni Blake sa office na tumira. Ni ayaw niyang umuwi sa mansyon. Ni ayaw niyang makita ang abuelo, lalo na si Kiara. Kaya pati dalawang bodyguard niya ay buryong-buryo na kakabantay sa kanya sa labas ng opisina. Walang ligo, kahit kumain ay salita ng mga ito. Wag lang siyang makatakas dahil tiyak mananagot ang dalawa sa kanyang lolo. Sa loob ng office ay may CCTV camera para masiguro ng kanyang abuelo kung anong ginagawa niya. Matapos ikasal kay Kiara ay mas lalo atang naging mahigpit ang kanyang abuelo. Sakal na siyang walang magawa. Sayang tol, nasundan ko na sana kaso natunugan ako. Yun ang sabi sa kanya ni Oliver nang tawagan siya nito. Kahit paano, nagkaroon siya ng konting pag-asang makita ang asawa. Ikaw lang ang inaasahan ko, Oliver. Please gawin mo. Bantayan mo kung kinakailangan. Pakiusap niya sa kaibigan. Kaso, bad news. Umalis na sa trabaho si Delphine sa lolo mo. Nanlumo siya sa narinig dahil hindi siya gaanong umuwi ng mansyon. Hindi niya alam ang nangyayari sa loob. Anong dahilan at nag-resign si Delphine? Si Samuel, yung kasama ni Delphine, sundan mo siya. Alamin mo rin kung saan nakatira ang lalaki. Utos niya rito. Yun naman talaga ang ginagawa ko, Blake. Don't worry, babalitaan na lang ulit kita. Nagpasalamat siya sa kaibigan bago pinatay ang linya. Pagkatapos, tulala siya habang iniisip na naman si Trinity. Marahan siyang tumayo kalaunan dahil nananakit ang katawan niya sa maghapong trabaho sa office. Tinungon niya ang private room na nakikita lang sa likod ng kanyang opisina. Ubos na pala ang baon niyang damit kaya kailangan niyang umuwi para makakuha ng bago. Paglabas niya ng opisina, sumalubong kaagad si Lucio at Bogart sa kanya. Kumain na ba kayo? Tanong niya na tiningnan pareho ang dalawa. Alam naman niyang maghapong magdamag siyang binabantayan ng mga ito. Sa sobrang sama ng ugali ng kanyang abuelo, wala na itong pakailam sa mga tao. Tila ba nagahari sa puso nito ang kapangyarihan. Sayang at hinangaan niya ito noon dahil sa magaling na pagpapatakbo ng kumpanya at na-adapt nito yun maging sa pagmamanipula ng mga tao sa paligid. Nagkatinginan naman ang dalawa. Nahulaan niyang hindi pa nang walang sumagot mula sa mga ito. Tara na, dumaan muna tayo sa restaurant. Wala pa din akong kain. Huwag kayong mag-alala, sagot ko na ang bayad. Nagpatiuna siya sa dalawa at agad namang sumunod ang mga ito na sinabayan siya sa paglalakad. Hindi niyo na ako kailangan pang hawakan. Hindi naman ako tatakas sa inyo.
Bawi niya sa dalawang braso ng akmang hahawakan ni Lucio at Bogart. Alam naman niyang sumusunod lang din ang mga ito sa utos ng kanyang abuelo. Siyempre dahil sa pera. Sa isang restaurant sila huminto at nakita niya kung gaano gutom na gutom ang dalawa. Daig pa ang hindi nakakain ng isang linggo. Samantalang 3 araw pa lang naman siyang hindi na uuwi sa mansyon. Sa office siya natutulog dahil ayaw niyang makita at makasama sa iisang bubong si Kiara. Nahalata namang walang pakialam sa kanya, kundi sa pera lamang ng abuelo dahil araw-araw ito sa mall kasama si Samuel. Salamat sir. Hindi maiwasang magpasalamat ni Bogart sa kanya matapos dumighay ng 2 beses. Si Lucio ay walang kibo, hindi makatingin sa kanya. Pero mukhang na-enjoy naman ito ang kinain. Kahit ilang beses siya nitong binugbog at itinali, hindi niya magawang mamuhi sa tao dahil utos lamang ng abuelo nito ang sinusunod. Let's go. Matapos magbayad, umalis na sila diretso sa mansyon. Sa veranda, nadatnan niya ang abuelo na nakikipagtawanan kay Kiara. Magkasundo ang dalawa habang masayang nag-uusap. Blake, iho, halika rito. May binili akong bagong sasakyan para sa asawa mo. Tignan mo. Pagmamalaki ni Don Sauro sa kanya na tila ba napakabuting tao. Matapos nitong sirain ang buhay niya, paanong nagagawa pa nitong tumawa? Marahan siyang lumapit at huminto sa harapan ng dalawa. Tinignan lang niya ng masama ang mga ito bago nagpatuloy sa paglalakad papasok. Pero sumisigaw ang abuelo niya at pinabalik siya sa harapan ng mga ito. Ayaw niyang makipagplastikan sa tao. Galit at hinanakit na lang ang tanging nararamdaman niya para sa abuelo. Oras na makalabas siya sa lungga, kahit ni anino niya, hindi na nito makikita pa. Kinakausap kita, huwag kang bastos. Asawa mo si Kiara at may anak kayo. Parang wala kang pakialam sa kanya. Sigaw ng matanda ang pumuno sa loob ng malawak na veranda. Sanay na ang mga taong nakapaligid sa kanila kung paano siya tratuhin ng abuelo. Kaya kapag naririnig ng lahat ng sumisigaw na ang matanda at galit na galit, ay gustong magtago na lamang ng mga maid. Ang tauhan nito'y nakatago lang. Ako pa ba ang bastos? Sa ginawa niyo sa akin, hindi ba pambabastos yun? Hinubaran niyo ako. Ipinaangkin sa taong hindi ko mahal. Sana lang, hindi mo maranasan ang kahayupang ginawa mo sa akin. Ito ang tatandaan niyo. Wala kayong makukuha ni katiting na awa sa akin. Oras na bumaliktad ang panahon. Hindi sa lahat ng oras, papabor sa iyo ang pagkakataon. Darating ang araw na mauubos ang lakas niyo. Kalmado pero may diin ang boses ni Blake at nagtuloy sa kanyang silid. Blake, kahit anong gawin mo, ako ang masusunod sa bahay na to. Huwag mo nang sayangin ang lakas mo para kalabanin ako. Walang iya ka talaga. Walang utang na loob. Pagkatapos kitang pakainin sa mga palad ko at ibigay ang marangyang buhay, wala akong ibang inisip kundi ang kaligayahan mo. Naririnig niyang sumbat ni Don Sauro habang papasok siya sa loob, ngunit hindi niya ito binigyan ng pansin. Wala siyang pakailam kung ipagulpi na naman siya sa mga tauhan. Manhid na ang katawan niya. Tanging pusong tumitibok na lang para kay Trinity ang nagbibigay sa kanya ng lakas para magpatuloy sa buhay. Kailangan niyang manatiling matatag dahil nararamdaman niya sa sariling patuloy na kumakapit ang babaeng mahal niya. Umaasa sila pareho na balang araw magkikita silang muli. Naligo siya at sa muli bumalik sa kanyang opisina na nagsisilbi niyang kulungan. Nagsimula nang mag-apply ng trabaho si Trinity sa araw na iyon. Kung saan-saan siya nakarating, subalit walang tumatanggap na kumpanya sa kanya sa tuwing mapag-aalaman ng buntis siya. Pawis na pawis ang babae habang nagpapahinga sa gilid ng isang fast food chain. Namumula ang magkabilang pisngi nito at mahahalata ang pagod sa malayong nilakad, bit-bit ang kanyang resume. Ginawa niya na iyong pamaypay habang nagpupunas ng pawis. Ayaw sana siyang payagan ni Delphine magtrabaho. Pwede naman daw kapag nakapanganak na siya. Ang kaso, umalis na ito kay Don Sauro kaya wala nang trabaho ang lalaki. Nang kumalma ang nagngangalit na init, ay patuloy siya sa paglalakad. Patawid na sana siya ng kalsada nang makaramdam ng pagkahilo at paninigas ng kanyang tiyan. Dama niya ang matinding kirot sa kanyang sinapupunan nang mapahawak sa parting yun. Muling tumindi ang init
kasabay ang naramdamang likido na umagos sa kanyang binti. Nang kapain yon, nagpanik siya dahil dugo ang nasa kamay niya. Lalo pang sumakit ang kanyang tiyan hanggang balakang. "Saklolo!" Nanginginig ang kanyang boses na sumigaw upang humingi ng tulong. Maya-maya ay may sasakyang huminto sa kanyang harapan. Bumukas iyon at bumaba ang matangkad na lalaki. Walang pasubaling binuhat niya at isinakay. Umiiyak na siya noon habang nagpapasalamat sa taong nagbigay sa kanya ng tulong. Bago nawalan ng malay, mabilis nang tumatakbo ang sasakyan. Nagising si Trinity sa isang silid na napapalibutan ng puting kurtina. Dito pala siya dinala ng taong tumulong sa kanya. "Hoy, kamusta ka?" Napalingon siya nang marinig ang boses ng isang lalaki. Hindi nalalayo kay Blake ang tangkad nito, kaya inakala niyang ito ang asawa. Kung hindi niya pa ito tinitigan ng maigi. "Salamat." Naiiyak na naman siya dahil sa pagligtas nito sa kanya. "Ayos lang." May inabot sa kanyang papel ang lalaki. Result iyon ng ultrasound at laking pasasalamat niya nang makitang ligtas ang kanyang anak. Umupo ang lalaki sa gilid ng kanyang kama bago naglahad ng kamay. "I'm Regan." Naglahad siya ng kamay at inabot niya naman iyon at nagpakilala din. Nakita na kita kanina habang nakahinto ang kotse ko malapit sa fast food chain. Hindi na maayos ang tayo mo. Mabuti't hindi pa ako nakakaalis. Alam mo hindi ka dapat nag-iisa sa kondisyon mo." Wika nito sa kanya matapos siyang kamayan. Bumuntong hininga si Trinity. Tama naman ito, kasalanan niya. Dahil din siguro sa matinding init kanina at dagdagan pang napakalayo ng nilakad niya. "Naghahanap kasi ako ng trabaho, kaso walang tumatanggap sa akin dahil buntis ako." Malungkot na sabi ni Trinity. Hindi na siya nahiyang sabihin ng totoo sa taong nagmagandang loob sa kanya. "Trabaho ba ka mo?" Nagliwanag ang anyo nito. "Tamang-tama, naghahanap ng caretaker ang amo ko. Wala kang ibang gagawin. Magbabantay ka lang ng resorts." Pahayag ng lalaki na ikinabilog ng mga mata ni Trinity. "Talaga?" Hindi maitago ang saya niya. "Kung papayag ka ngayon din, ihaharap kita kay Sir Casbal. Siya ang may-ari ng resort." "Oo, pumapayag ako, Regan. Malaking tulong sa akin to, sa amin ng anak ko." "Ayos." Sa sarili ay napabulong ang binatang detective. Nahirapan din naman siyang hanapin si Trinity, kaya hindi na ito iwawala sa kanyang harapan hanggat hindi nadadala sa amo. Nang ma-discharge sa hospital ang babae at masigurong healthy ang baby kahit na dinugo siya kanina, agad siyang lumabas ng hospital. Binilhan siya ng lalaki ng maisusuot pa uwi dahil may dugo ang kanyang damit kanina. Hanggang apartment, sinamahan siya ni Regan. Nagtataka pa si Delphine nang makitang may kasama siya. Kadarating lamang din daw nito at nakipagkita sa isang kaibigan at baka naghahanap ng trabaho. Agad niyang ibinalita ang tungkol sa offer ng bagong kaibigan. Nakiusap pa nga siya sa lalaki na kung pwede, bigyan din ito ng trabaho si Delphine. Sinabi naman itong tamang-tama at naghahanap ng personal driver ang among lalaki na si Casval. Nag-impake lamang sila ni Delphine at agad sumama kay Regan. Malayo ang kanilang ibiniyahe hanggang sa marating nila ang isang mataas na gate. Kusa yung bumukas at magandang tanawin ang bumungad sa kanya. Napakagandang resort. Sa pinakamataas na bahagi, makikita ang White House na napapalamutian ng iba't ibang halamang namumulaklak. "Halik kayo, nasa loob si Mr. De La Roa." Matapos nilang bumaba ng kotse, nagpatiuna sa kanila si Regan. Inalalayan naman siya ni Delphine habang naglalakad. Tila nakahinga ng maluwag si Casbal habang pinagmamasdan si Regan kasama ang isang napakagandang babae sa kanan nito at nakaalalay ang isang lalaki. Ito ang pagkakataong inaantay niya, ang makita ang babaeng pinakamamahal ng kanyang anak. Gusto muna niyang makagawa ng mabuti kay Blake bago sila magharap. "Sir," untag ni Regan sa nakatalikod na lalaki. Inikot ni Casval ang kanyang wheelchair upang humarap sa mga ito. Namamangha naman sina Delphine at Trinity sa lalaking nakaupo sa wheelchair. Nakadama siya ng curiosity at awa sa kalagayan ng amo ni Regan. Isa pala itong imbalido. "Magandang hapon po." Alanganin man ay bati niya sa lalaki. Tansya niya ay nasa 50 lang naman ang edad nito.
Si Delphine ay bumati din sa lalaki. Kapwa sila nagpakilala. Napagkamalan pa si Delphine na nobyo niya, pero mariing nag-deny. Sinabing kaibigan lang ito na nagmamalasakit sa kanya. Ngumiti ito pagkatapos ay tumawag ng maid. "Tsaka na tayo mag-usap. Kumain muna kayo at magpahinga. Si Manang na muna ang bahala sa inyo." Itinuro nito sa kanila ang ginang at dinala silang dalawa ni Delphine sa kanilang magiging silid na makikita sa pangalawang palapag ng malaking bahay. Tig-isa sila ng silid na ipinagtataka naman niya. Bakit parang espesyal naman ata ang trato sa kanila ni Mr. De La Roa? Or sadyang mabait ito? Gayunman, ipinagpasalamat niya yun. "Buntis si Trinity?" Nagulat si Casval sa ibinalita ni Regan nang mapagsolo sila. "Yes sir, 3 months and 2 weeks. Tugon ng lalaki. Lumawak ang ngiti ni Casval. "Gusto kong ipa-DNA mo ang baby ni Trinity. Kung apo ko ba ang dinadala niya. At Regan please, mag-invest ka sa company ni Mr. Sauro Del Real. Gusto ko siyang makaharap. Gusto kong makilala ang lalaki nagpapahirap sa anak ko." Tumango si Regan bago nagpaalam sa amo. Habang inililibot ni Trinity ang mga mata sa magandang silid na pinagdalahan sa kanya ni Manang na nagpakilala sa kanyang Wanda, ay para bang napakagaan ng kanyang pakiramdam. Kay bait ng magiging amo niya. Pero ano nga kaya ang trabahong nag-aantay sa kanya rito? Matapos ayusin ang kanyang mga gamit, hindi mapigilang lumabas ng kwarto si Trinity upang tanawin ang napakagandang karagatan na natatanaw niya sa di kalayuan. Saktong paglabas niya ay nakasalubong niya si Manang Wanda. "Mabuti naman at lumabas ka, iha. Nagpahanda si Sir Casval ng makakain sa mesa. Halika na sa komedor." Kasunod naman siya ni Manang na tinungo ang kusina. Doon ay nadatnan niya si Mr. De La Roa at Delphine na nag-uusap. Sabay pang napalingon sa kanya ang mga ito nang tuluyan siyang makalapit sa mesa at sabay ding ngumiti. Sa gilid nito, may isa pang maid na nakatayo at pinaglalagyan ng lalaki ng pagkain. Ipinaghila siya ni Delphine ng upuan at pumwesto si Manang Wanda sa kanyang harapan. Ang personal maid naman ni Sir Casval ay umupo sa tabi nito. Hindi siya makapaniwalang sabay-sabay silang kumakain. Sa mansyon kasi ng abuelo ay bukod kumain ng maid at hindi nito isinasabay sa amo. Magagalit si Don Sauro, kaya nga minsan sa kwarto silang mag-asawa kumakain para lang makaiwas sa mapanuring tingin ng matanda. Kailanman, hindi siya nakadama ng kapanatagan noon kapag nasa harapan niya si Don Sauro. Hindi kasing panatag ng nararamdaman niya ngayon na tila ba isa silang pamilya. "Bukas ay luluwa ako ng Maynila at may aasikasuhin. Trinity iha, maiiwan ka kay Manang Wanda at kay Susana. Si Delphine ang isasama ko bilang personal assistant." Habang kumakain, nagsalita si Casval. Binalingan nito si Trinity na tumingin sa lalaki. "Wala pong problema sir." Itinaas ni Casval ang kamay nang magsalita si Trinity. "Huwag mo na akong tawaging Sir Trinity. Alam mo bang may 2 akong anak na babae? Kasing edad mo lamang ang panganay ko. Kapwa na may pamilya at nasa Amerika. At dahil natutuwa ako sa pagdating mo rito, pwede ba ang daddy na lang ang itawag mo sa akin?" "Ho?" Namilog ang mga mata ni Trinity. "Yes iha, sabik ako sa pamilya. May isa akong anak na lalaki na matagal nang nawalay sa akin at siya nga sikasuhin ko sa Maynila. Gusto ko pagbalik ko rito kasama ko na siya." May ngiting sumilay sa labi ng lalaki. Siya naman ay may kung anong mainit na bagay ang tila humaplos sa kanyang puso, kaya parang nag-init ang kanyang magkabilang mga mata. Hindi niya akalaing sa kabila ng kalupitang natamo mula sa abuelo ni Blake ay mararanasan pa niya ang ganito. Ang sabi ni Regan, trabahador ang kailangan nito, yun pala ay pamilya. "Salamat po, pareho po tayo. Ulila na din po ako." At nanikip ang dibdib ni Trinity, kaya naman hindi na naituloy ang sasabihin. Naglandas ang luha sa kanyang pisngi nang maalala si Blake. At hiwalay sa asawa, sa ama ng anak ko. Pagpapatuloy niya at mabilis na nagpahid ng luha. Dama niya agad ang paghagod ni Delphine sa kanyang likod. Alam niyang sa kanya nakatingin ang lahat. "Pasensya na po kayo sa kaibigan ko, Sir Casval. Talagang iyakin ho to." Si Delphine ang bumasag sa katahimikan.
Tinignan siyang nahahabag ng mabait na lalaki. Huwag kang mag-alala, iha. Tutulungan kitang maibalik sa iyo ang dati mong asawa. Basta magtiwala ka lang. Pero ngayon kumain na muna tayo. Ingatan mo ang dinadala mo, ha. Nakangiti nitong Saad. Tumango siya at mapait nang umiti dahil imposibleng maibalik sa kanya si Blake. Lalo na at kasal na ito sa iba at divorce na sila. Ganun man, mananatili ito sa kanyang puso. Matapos nilang kumain, nagpaalam siya kay Manang Wanda kung pwede siyang lumapit sa napakagandang karagatan. Nagpapahinga na noon sa kwarto si Mr. De La Roa, kaya sa matanda na siya nagpaalam. Nang marinig ni Delphine ay nagpresenta itong samahan siya. Nakaalalay pa ito sa kanya habang naglalakad. Gusto mo bang puntahan ko si Blake at sabihin kung nasaan ka? Habang naglalakad sila at dinadama ng paa niya ang pinong buhangin, ay binasag ni Delphine ang katahimikan sa kanilang pagitan. Huwag mong gawin, Delphine. Parang pinatay mo na rin si Blake. Tsaka kapag nalaman niyang nandito ko, gagawa siya ng paraan para makatakas at mapapahamak siya. Maging ikaw hindi ka sasantuhin ng Don kapag nalaman niyang ikaw ang nagsabi kay Blake. At hindi lang yun, baka matuntun ako ni Don Sauro at mapahamak ang anak ko. Hindi pa ito ang tamang panahon para magkita kami. Naunawaan naman ni Delphine ang sinabi ni Trinity. May punto ito, sadyang ganid lamang si Don Sauro. Salamat nga siya at nakaalis na siya sa kamay ng matandang yun. Minabuting sabayan na lang si Trinity sa paglalakad. Kinabukasan nga, maagang umalis si na Mr. Casval de la Roa at si Delphine. Ibinilin pa siya ng lalaki kay Manang Wanda bago tuluyang isakay ni Delphine sa kotse ang bagong amo. Dito kay Mr. de la Roa, alam ni Trinity na magiging maganda ang kanilang buhay. Manang Wanda, ano pong nangyari kay Sir Casval? Tanong niya sa ginang habang kasalukuyan siyang nagdidilig ng halaman. Ito pala ang nag-aalaga sa mga namumulaklak na halaman sa garden mula sa gate patungo sa likurang bahagi ng White House. Kapag nasa gilid ng dalampasigan, matatanaw ang rest house sa malayo at napakaganda ng iba't ibang namumulaklak na halaman. Nako Trinity, mahabang kwento. Dati kasi yan si Sir Casval, matigas ang ulo. Nalulong yan sa sugal hanggang sa nagpatayo ito ng sariling iligal na pasugalan. Dito lumuwang ang buhay nila. Pero dahil sa sugal, iniwan din siya ng asawa at ng mga anak. Hinabol niya ito, ang kaso'y naaksidente siya. Sinadya siyang banggain ng taong may galit sa kanya. Nakulong naman ang may kagagawan, subalit ayan, naging rason kaya naging imbalido siya. Tsaka pa nagbago si Sir Casval. Nakadama ng awa si Trinity sa lalaki. Pareho na pala silang nag-iisa at walang pamilya. Kaya habang nandito siya sa resort, sila na muna ni naman ng Wanda ang magiging pamilya nito. 2 araw pa ang lumipas, nakapag-appoint na si Regan kay Mr. Del Real. Kaya naman maagang nagtungo sa opisina ang Don. Siya kasi ang nais makaharap ng bagong investors at hindi naman mapapalagpas iyon ng matanda. Pagkaalis naman ng Don ay may dumating na lalaki sa mansyon at hinahanap si Kiara. Napilitan namang tunguhin ng babae ang kung sino mang nasa gate, pero natulala siya pagkakita sa dating kasintahan na ang ama ng kanyang dinadala. Anong ginagawa mo ritong hayop ka? Pwede ba umalis ka na? Tulak ni Kiara kay Jepoy, pero hindi natinag ang lalaki, bagkos ay ngumisi. Nabalitaan kong masarap ang buhay mo kaya interesado ko sa yaman ni Don Sauro. Nakangisi ang lalaki habang palinga-linga naman si Kiara at baka may makakita sa kanya. Ang kapal talaga ng mukha mo, higil niyang Saad. Mamili ka Kiara, bibigyan mo ko ng pera or sasabihin ko kay Blake na ako ang ama niyang ipinagbubuntis mo. Pananakot ni Jepoy, ngumisi rin si Kiara. Gawin mo kung gusto mo, wala akong pakailam. Tingin mo paniniwalaan ka ni Don Sauro? Siyempre hindi, kaya lumayas ka. Layas! Sigaw ni Kiara sa kausap. Dinig ng maid ang ingay sa labas, kaya agad itong lumapit sa dalawa para pakinggan ang pinag-uusapan ng mga ito. Nagkuble sa halaman ng babae at nanlaki ang mga mata sa narinig mula sa dalawa na hindi anak ni Sir Blake ang nasa sinapupunan ni Kiara. Niloloko lang nito ang asawa. Kailangang malaman ni Blake yun. Matamang pinagmasdan ni Don Sauro ang lalaking naka-wheelchair sa kanyang harapan. Nasa office ngayon ito si Casval at
kasama nito ang dati niyang tauhan at may isa pang kasamang lalaki. "Good morning, Mr. Del Real." Nakangiting bati ni Casval sa taong matagal niya nang nais makaharap. Nakipagkamay naman ang lalaki at pasimpleng tumingin sa dating tauhan na tila ba hindi siya nakilala. "I am glad that you choose to invest in my company, Mr. De La Roa." Umupo si Don Sauro sa tapat ni Casval na nakikipagnitian. "I am not just interested only of your company, but also my son's Blake." Diretsahang saad ni Casval. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Matagal na para sa kanya ang ilang taong hindi nakasama ang anak at ang pagpapahirap nito kay Blake. Isa pa'y nasa kamay niya si Trinity na nag-aantay sa asawa nito. Natigilan si Don Sauro sa narinig. "You what?" Tila pa nga nabingi ang huli. Tumingin si Mr. De La Roa sa kaharap. "Tamang narinig niyo, Don Sauro. Ako ang ama ni Blake. Ang dating karelasyon ng napangasawa ng anak niyong si Cristobal. Ako lang naman ang ama ng taong inalipin. Pinasakitan niyo ng mahabang panahon. At hawak ko si Trinity at ang aking magiging apo." Nanlaki ang mga mata ni Mr. Del Real. Alam kasi ng lalaki na hindi anak ni Cristobal si Blake, kaya nga siguro ganito niya ito tratuhin. "Teka, hindi naman ata tama na bigla ka nalang susulpot sa harapan ko para akuin si Blake. Have you any proof that you are Blake's real father?" Naiiling at natatawa si Don Sauro. Tumingin si Casval sa gawin ni Regan at ipinalabas ang larawan nila noon ni Margaret at ipinakita kay Don Sauro. Tinignan naman iyon ng matanda. "I don't believe that single picture. Kahit ako I could take a photo just like that if I wanted to." Nagbago ang ekspresyon ng matanda. "Makakaalis ka na, Mr. De La Roa. Nagbago na ang isip ko. Hindi kita matatanggap sa kumpanya ko." Mabigat ang boses nitong saad. Hindi naman natinag si Casval. "Nasaan si Blake? Gusto ko siyang makausap. Nag-aantay sa kanya si Trinity. Kailangan niya si Blake dahil nagdadalang tao siya." Giit ni Casval. Tumawag ng tauhan si Mr. Del Real maging security para ipatapon sa labas ang mga bisita. Nagkamali siyang tinanggap pa ito sa loob ng kanyang opisina. "Hindi kita kikilalaning ama ni Blake. Isa kang impostor. Apo ko siya. Akin si Blake." Nagtatagis ang bagang na saad ni Don Sauro habang si Casval ay kalmado. "Well, Mr. Del Real, I came here and spoke you properly. However you treat me, that's how I will treat you too. Hindi ako mabait na tao at ang akin ay akin." May babala ang boses ni Casval bagaman ay nakangiti ito. Pero sa halip na sumagot ang matanda, ipinakaladkad na nito sa mga tauhan ng bisita. Pinigilan ni Regan ng mga tauhan ni Don Sauro na wag hahawakan si Mr. Casval bago magkagulo. Aalis sila ng maayos kung yun ang gusto ng matanda, pero dahil matigas ang ulo ng isa, ay halos itulak nito ang wheelchair ni Casval, kaya pinilipit ni Regan ng kamao ng lalaki. Nangakmang susugod ang isa, mabilis itong inikutan ng sipa ni Regan. Nabulagta ito sa sahig. Maya-maya ay mabilis na sumugod ang security at bumunot ng baril, itinutok sa sintido ni Regan. Pero bago yun, nakatutok na kay Don Sauro ang baril ng detective. "Sige, subukan mong kalabitin ang baril mo. Uunahin ko ang amo mo," ang sabi ni Regan. Nanlamig naman si Don Sauro sa kamatayang nagbadya sa kanya. "Ibaba mo ang baril mo, Dario." Tila ba nanginig pa ang boses ng matanda. Pinagpawisan. Ang dalawang tauhan nito hindi na makakilos. Natakot man ang security na tutuhanin ni Regan ang kanyang banta, kaya ibinaba nito ang baril. Dali-daling isinuksok. Tsaka pa tumalikod si Regan upang sundan ang papalabas na sina Casval at Delphine. "Sundan niyo sila at alam niyo na ang gagawin ninyong dalawa." Utos ni Don Sauro sa mga tauhan nang tuluyang makalayo si Regan. Tumango ang dalawang inutusan. "Gusto ko malinis ang pagkakagawa." Pabulong pa nitong utos bago tumalima ang dalawang inutusan. Nagngingit-ngit si Don Sauro na kinalma ang sarili at tumupo sa kanyang swivel chair. Pagdating sa bahay ni Casval, tinawag nito ang dalawa pang tauhan. Mahirap kausap si Don Sauro, kaya pasensyahan na lang sila. Inutusan niya ang dalawang tauhan na kidnapin si Blake at dalhin sa private resort niya. Tumalima naman ang dalawang tauhan ni Casval. Ang isa namang tauhan, ipinahanda ang chopper
na magdadala kay Blake sa isla. Samantala ang aso ni Don Sauro ay nakaantabay sa labas ng mansyon. Nasundan nila kanina sina Casval pero hindi naman sila makapasok sa loob. Mamayang gabi natin gagawin ang planong pagpatay sa lalaking lumpo, sabi ng isang tauhan ni Mr. Del Real. Sige, mas mabuti pa nga. Mahirap ngayon at masyadong maraming tao. Matapos magkasundo ang dalawa, ay tinawagan si Don Sauro na nasundan nila ang bahay ni Casval at mamayang gabi nila ito balak pasukin. Pagkatapos ay inutusan ni Don Sauro ang dalawang tauhan na bumalik ng office at bantayan si Blake. Sa pagkakataong yun, saktong dumating na ang dalawang tauhan ni Casval para kunin si Blake. Armado at may mahabang baril na saklay. Mga mukha itong mga bank robbery, pero si Blake lang naman ang sadya nila. Talagang matatapang ang mga ito na nakalantad pa ang mukha sa publiko. Pero dahil kargada pati security guard, natakot sa mga ito. Ang mga tao sa hallway ng gusali ay tumabi, nakadama ng takot. Si Blake naman, saktong kausap nito ang maid na nagsasabing hindi siya ang ama ng dinadala ni Kiara. Talagang pinuntahan pa siya sa kanyang opisina dahil nga hindi siya umuwi. Totoo ba ang sinasabi mo? Hindi makapaniwala si Blake. Oo sir, dinig na dinig ko ang pag-uusap nila ng lalaking nanghihingi ng pera. Naikuyom niya ang kamao. Tumayo ito at kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. Mabilis na isinuot ang coat at lumabas ng pinto. Uuwi siya upang sugurin si Kiara at kumprontahin. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Blake nang bumungad sa kanya ang dalawang armadong lalaki. Sir Blake, sumama ka sa amin. Hinihintay ka ng asawa mo sa isla. Bungad sa kanya ng isang armadong lalaking hindi kakilala. Nakabulagta na noon ang dalawa niyang bantay. Asawa? Tsaka ka na magtanong, sumama ka sa amin. At hinila na ito ng dalawa palabas ng gusali. Nagsisisigaw naman ang maid at humingi ng saklolo pagkakitang kinidnap si Blake ng dalawang armadong lalaki. Narinig ni Don Sauro ang hiyawan mula sa office ni Blake, kaya napalabas siya. Saktong paglabas, nakita niyang kasalukuyang tinatangay si Blake ng dalawang lalaki. Nagsisisigaw ang Don habang tumatawag ng security. Dahil dito, napansin siya ng dalawang armadong lalaki. Parehong napakunot ang noo na nakatingin sa matanda. Saan niyo dadalhin ang apo ko? Galit na galit nitong tanong sa dalawa bago binalingan si Blake. Apo, huwag kang sasama sa kanila. Masasama silang tao. Saway ng lalaki. Huwag kang makailam dito, tanda. Pumapatol ako sa matanda. Galit na saad ng isang armadong lalaki bago sinanyasan ng isang kasama na dalhin sa kotse si Blake. Tumalima naman kaagad ito. Naniga si Don Sauro sa kinatatayuan dahil sa matinding takot nang humakbang sa kanya palapit ang lalaki at marahang isinubo sa kanya ang dulo ng baril. Di ba sabi mo masasama kaming tao? Pues patutunayan ko sa'yo. Huwag mo kong papatayin. Maawa ka. Bulol at hindi makapagsalita ng maayos si Don Sauro dahil sa baril na nakapasak sa bibig nito. Nawala ang tapang niya at naihi sa kanyang pantalon. Kung ganun, tandaan mo ang pangalan ko. Ako si Tolets. Bago tumalikod ay tumawa pa ito. Nanginginig si Don Sauro habang sinusundan ng tingin ng lalaki. Hayop ka, Casval. Alam kong ikaw ang may kagagawan nito. Bulong ng Don habang unti-unting nawawala ang takot sa katawan niya at napalitan ng galit. Tsaka lamang niya napansing naihi siya sa kanyang pantalon dahil sa takot. Sir, pasensya na. Tsaka lang lumapit ang tatlong gwardya sa kanya habang humahangos. Hindi niya na ito pinatapos sa pagsasalita at binigyan ng tagi-isang sampal at isa-isang dinuro. Ikaw at lalo na ikaw. Lahat kayo'y mga walang silbi. Lumayas kayo sa harapan ko. Gigil nitong sigaw kahit ang mga employees niya ay nagsipagtago ng dahil sa kanyang galit. Agad namang tumalikod ang mga ito. Maya-maya ay ang dalawang tauhang nagbabantay kay Blake naman ang lumapit sa kanya na tila pupungas-pungas na halatang kakagising lamang. Sir, pero katulad ng tatlong security, nakatikim din sa kanya ng tagi-isang sampalang tauhan at pinalaya sa kanyang harapan. Lalo siyang nanggigil sa galit. Hindi siya papayag na makuha ni Casval si Blake. Magkakamatayan muna sila. Samantala, halos isang oras ang naging biyahe ni na Blake sakay ng kotse
at 15 minutos sa himpapawid sakay ng chopper. Kung sana, totoo ang sinasabi ng dalawang lalaking kasama na nasa isla ang asawa na pagdadalhan sa kanya ng dalawa. Sir, natatakot ako. Baka patayin tayo ng dalawang lalaking to. Nasa tabi niya si Leslie na ngayon lang nagsalita kung kailan pababa na sila ng chopper. Isinama niya ito dahil mayroon pa siyang nais linawin sa babae. Maghaharap silang muli ni Kiara pagbalik niya ng mansyon at kailangan niya ang maid na ito na magpapatunay kay Trinity na hindi siya nagkaroon ng anak sa ibang babae. Manang Wanda, mamasyal lang ho ako sa labas ha. Paalam naman ni Trinity kay Manang dahil naiinip siya sa loob ng malaking bahay. Gusto niyang lumanghap ng sariwang hangin. Nilingon siya ng ginang. Huwag kang lalayo at malawak ang isla baka maligaw ka. Ang sabi nito sa kanya at itinuloy ang ginagawang pagluluto. Si Susana naman naglilinis sa taas kaya wala siyang makausap. Lumabas siya ng bahay at katulad ng dati, nakapaan niyang dinama ang pinong buhangin. Nagtungo siya sa isang cottage at umupo sa gilid. Malakas ang hangin at nilipad ang buhok niyang abot hanggang balikat. Napakasarap ng kanyang pakiramdam na tila ba tinatangay ang kanyang mga alalahanin. Gusto niyang maniwala kay Mr. De La Roa na iuuwi sa resort si Blake kahit na imposible. Gusto niyang humingi ng sign kay God kung talagang aasa pa siya sa asawa or kalilimutan na lang ito. Hinaplos niya ang kanyang maumbok na tiyan dahil mag-aapat na buwan na yun. Ang anak nilang dalawa ni Blake ang nagbibigay sa kanya ng pag-asang magkikita silang muli. Kalaunan, napatingala siya sa chopper na nasa kalangitan. Kapansin-pansin iyon dahil sa masyadong mababa. Sinundan pa nga niya ng tanawang chopper na dumaan. Private resort ang lugar na to, kaya imposibleng may magagawing turista. Maaaring si Mr. De La Roa ang lula ng chopper. Lalo at sa rooftop ng White House naglanding ang chopper. Ano kayang nangyari sa 2 araw na nasa Maynila ito? Natupad kaya ang sinabi ng lalaki na maisasama nito sa isla si Blake? Napailing siya. Ayaw niya nang mag-expect at baka masaktan lang siya. Minabuting maglakad-lakad na lang muna para maaliw siya at mawala ang iniisip. Pagbaba ng chopper ni na Blake ay sumalubong sa paningin niya ang napakagandang resort pero makikitang walang katao-tao. Nakaalis na ulit ang chopper sakay ng isang taong kasama nila kanina ni Leslie at kasalukuyang may kausap sa cellphone ng nag-iisa nilang kasama. Napatingin siya sa hawak nitong mahabang baril na hindi inaalis sa katawan. Salamat Tolets, maasahan ka talaga. Susunod kami dyan ni Regan. Gusto kong makita ang aking anak. Anikas Val sa kabilang linya nang ibalita sa amo na nakarating na sila sa resort. Sige sir. Ibinaba na ni Tolets ang cellphone bago binalingan sina Leslie at Blake. Bumaba na tayo. Sumunod kayo sa akin. Utos ng lalaki sa dalawa at tumalima. Pumasok sila sa malaking pintuan na nagsisilbing labasan patungo sa rooftop. Bumaba ng hagdan hanggang sa marating nila ang malawak na garden. Palaisipan pa rin kay Blake kung nandito nga ba ang kanyang asawa. Nakita niyang sumalubong sa kanila ang isang ginang na kailapad ng ngiti. Manang, si Sir Blake. Agad ipinakilala ni Tolets sa ginang ang lalaking kasama. Hindi ito makapaniwalang nasa harapan na nito ang anak ng amo. Napatingin ito sa gawin ni Leslie. Nagpakilala naman kaagad ang babae na aksidente lamang itong naisama dahil nga kinidnap ng dalawa ang among si Blake. Kung ganun, totoo nga. Bulalas ni Manang Wanda. Sir Blake, sigurong matutuwa si Trinity kapag nakita ka. Emosyonal pang saad ni Manang Wanda. Si Trinity? Nasaan siya? Sumikdo ang dibdib ni Blake pagkarinig sa pangalan ng asawa. Naku, kapag ganitong oras, nasa gilid ng karagatan yon nagpapahangin, sundan mo na lamang. Maging si Manang Wanda ay na-excite para sa pagkikitang muli ng mag-asawa. Itinuro ang daan kay Blake patungo sa dalampasigan na agad namang tinakbo ng lalaki palabas. Palingalinga ang lalaki sa malawak na resort. Trinity! Hindi nakatiis si Blake at tinawag na ang pangalan ng asawa upang mapansin siya nito sakaling marinig ang kanyang boses. Sa di kalayuan naman, napalingon si Trinity ng may maulinigang pamilyar na boses. Han? Nasasaktan niyang bulong dahil tila boses ni Blake yun.
Napalayo na pala siya sa White House dahil kakahuyan na nasa likod ng mga cottage ang kanyang kinaroroonan. Kaya nagpa siya na siyang bumalik. Habang naglalakad, napansin niya di kalayuan ang isang bulto ng tao. Natigilan sila pareho nang mapatitig din ito sa kanyang kinaroroonan. Blake, bulong niya habang sinisiguro kung hindi nga siya namamalikmata. Trinity, tawag nito sa pangalan niya at nagsimulang tumakbo. Blake! Bumilis ang mga hakbang niya. Gusto niyang tumakbo pero hindi pwede dahil buntis siya. Habang sinasalubong nila ang isa't isa, kapwa sila umiiyak. Panay ang pahid niya ng luha. Ang bilis ng tibok ng puso niya sa sobrang kaligayahan. Hindi niya inaasahan ang pagkakataong makikita pa itong muli. Matagal nagyakap ang mag-asawa habang parehong umiiyak. Anong ginagawa mo sa lugar na ito, Trinity? Dito ka ba'y pinatapon ni Lolo? Pero mukhang okay ka naman. Wala bang may nanakit sa'yo? Habang hinahaplos ni Blake ang magkabilang mukha niya ay saad nito. Mababait sila, Blake. Pamilya ang turing nila sa akin simula nang mapadpad ako sa lugar na ito. At alam mo ba kung sinong nagmamay-ari ng islang to? Naiiyak na bagaman nakangiti si Trinity. Nanatili silang magkayakap ni Blake sa gilid ng dalampasigan. Sino, Han? Pasasalamatan ko siya sa pagkupkup niya sa'yo at pagpapadala sa akin rito. Madamdaming tanong ni Blake. Ang tunay mong ama, Blake. At ang buong islang to'y pagmamay-ari mo. Kaya ako safe dahil nasa lugar mo ko. Ama? Bahagyang natigilan ng lalaki, hindi makapaniwalang nakatitig kay Trinity. Oo. Teka, hindi ba kayo nagkita? Ang sabi niya sa akin ay dadalhin ka niya dito. Namimilog ang mga mata ng babae. Trinity, wala akong ama. Alam mo yan, anong sinasabi mo? Baka trap lang to ni Lolo kaya umalis na tayo rito bago niya pa tayo maabutan. Mabilis siyang hinila ni Blake. Hindi, Blake. May ama ka. Matagal ka na niyang hinahanap. At nang malaman niya ang kalagayan mo kay Don Sauro, nangako siyang dadalhin ka dito at tinupad niya yun. Naluluha sa galak si Trinity na hinaplos ang magkabilang pisngi ng na-miss na asawa. Kung ganoon, tauhan ng ama ko sina Tolets, yung dalawang lalaking nagdala sa akin dito? Takang tanong ni Blake. Siguro pero hindi ko pa sila nakikilala, maliban kay Regan at si Delphine na dating tauhan ng lolo mo. Hindi ko siya lolohan. Wala akong abuelo na kasing sama niya. Galit na putol ni Blake sa sasabihin ni Trinity. At nauunawaan naman iyon ng babae. Tama lang nakamuhian nito ang matanda na walang ginawa kundi paghiwalayin silang dalawa. Humantong ang mag-asawa sa loob ng cottage at magkatabing umupo. Marami silang dapat pag-usapan. Nag-confess agad si Blake tungkol sa kasal nila ni Kiara at pinangunahan na ng asawa na gagawin kaagad ang pakikipaghiwalay sa babae. Maging ang peking pagbubuntis na ipinaako lamang kay Blake at naniwala si Trinity. Malaki ang tiwala niya sa asawa. Alam niyang mahal siya nito. Maya-maya, kinuha ni Trinity ang kamay ni Blake at ipinatong sa kanyang tiyan. Naniniwala kong hindi mo anak yun, Blake. Dahil heto ang anak nating dalawa. Magkakabibi na tayo, Han. Naiiyak na saad ni Trinity. Hindi na iyon napansin kanina ni Blake dahil na-excite siya sa muli nilang pagkikitang mag-asawa. Naging emosyonal si Blake dahil dito. 10 years bago sila nakabuong mag-asawa at sakto pang pinaghiwalay sila. Niyakap ni Blake ang babae at nagpasalamat. Walang katapusan ang kanilang kwentuhan at hindi na nila namalayang lumubog na pala ang araw at madilim na sa parting kanilang kinalalagyan. Tsaka pa nila naisipang bumalik sa bahay. Pasado 4:00, nakabalik ang chopper sa Maynila upang sunduin si Casval. Kasama si Regan pabalik sa isla at si Delphine ay may iwan sa mansyon kasama ang ibang tauhang lookout sa tauhan ni Don Sauro na halatang umaaligid sa mansyon. Walang kaalam-alam ang mga ito na may CCTV camera ang nasa paligid kaya kitang-kitang may nagmamanman sa kanila. Hindi alam na chopper ang gagamitin nila upang makabalik sa isla. Sir, ready na po ba kayo sa paghaharap nyo ng anak nyong si Blake? Tanong ni Regan kay Casval na nasa kanyang tabi. Naduduwag ako, Regan, pero gusto ko nang matapos tong mabigat na dinadala ko. Sa kondisyon kong to, kailangan ko ng isang anak. Tumango si Regan. Oo naman, sir. Maaaring hindi kayo naging mabuting ama sa kanya noong una.
Pero sa ginawa niyong to, ngayon ay bawing-bawi na. Ngumiti pa ang binatang detective. Tapos na ang misyon niya kay Casval, kaya pagdating nila ng isla ay magpapaalam na siya rito. Ano na, wala pang lumalabas sa gate? Tanong ng isang tauhan ni Don Sauro na nakaantabay sa labas. Maggagabi na iyon, mukhang mabubulilyaso ang plano. Anak ng putakti naman oh. Kita mo nga't magkasama tayo rito at parehong dilat na dilat tong mga mata natin. Sa kakabantay pero wala tayong nakita. Mabuti pa tawagan mo si boss. Napakamot sa ulo ang kinausap. Inip na rin. Nagintay pa ng 2 oras ang dalawa bago tinawagan ng amo. Pero nagalit ang Don at sumigaw. Pinagmumura ang dalawa at tinawag silang inutil. Alam mo, ayoko na. Magre-resign na ako. Buwisit na Don Sauro. Tingin ba niya wala akong makikitang ibang trabaho? Pwes ayoko na maging alipin niya. Pwes! Asar na bumabangis ang lalaki sa kotse. Iniwan ang hawak na baril at agad na umalis. Sinundan ito ng tingin ng isa pang tauhan ng Don. Napag-isip-isip marahil nito ang kasamaan ng amo kaya naman bumaba na rin ang kotse. Iniwan ang baril at cellphone na pagmamay-ari ng Don Sauro at umalis na rin. Ayaw din naman niyang maging kriminal kaya hahanap na lang siya ng ibang trabaho. Pag-alis ng dalawa, tsaka tumawag ang Don. May panibagong utos sa pagpatay kay Casval. Sa kasamaang palad, hawak na ng mga pulis ang cellphone. Tumawag kasi ng pulis si Delphine at isinuplong sa mga pulis ang umaaligid na sasakyan na makikita sa CCTV. Agad rumisponde ang mga pulis, ngunit tanging baril at cellphone na lang ang naiwan sa loob ng kotse at hindi na nakilala pa ang dalawa dahil kanina pa nakaalis ang mga ito. Kaya sa kulungan ng bagsak ni Don Sauro na agad pinuntahan ng mga pulis ang bahay nito upang hulihin. Naabutan pa nila itong paalis. Teka, anong kasalanan ko? Bakit ninyo ko pinupusasan? Wala akong kasalanan. Sigaw ng matanda. Sir, mayroon po kaming ebidensya na nag-uutos kayong ipapatay si Casval. Kaya sa presinto na ho kayo magpaliwanag. Saad naman ng isang pulis at tinangay na nito palabas ang matanda. Nang makita ito ni Kiara, mabilis na pinigilan ng mga pulis. Teka lang ho, anong nangyayari? Hysterika lang babae. Kiara, tulungan mo ko. Ikukulong nila ako. Tumawag ka ng abogado. Wika ng matanda habang nagmamakaawa sa babae. Ano? Ikukulong ka? Paano ang mamanahin ko? Hindi pwede to. Sigaw ni Kiara pero wala na itong nagawa pa nang isakay sa patrol car ang matanda patungo sa presinto. Si Kiara naman, nagdesisyon na ring umalis. Total naman ay wala na siyang mapapala. Pero bago yun, nilimas na muna niya ang laman ng vault ni Don Sauro na matagal niya nang tinitiktikan ng passcode para lang mabuksan. Dinala niya rin ang mga alahas nito at magpapakalayo siyang hihiga sa pera. 6 na taon ang matulin na lumipas at sa pagkakataong yun, nagsasama ng masaya sina Blake at Trinity. Sa kabila ng pinaghiwalay sila ng tadhana, muli ding pinagtagpo dahil na rin sa wagas na pagmamahala ng dalawa. 5 taon na ang kanilang panganay ni Blake na nasundan agad kaya 2 taon na ang bunso nila. At kasalukuyan silang nakatira sa resort ngayon na pinamamahalaan ni Blake. Ginawa na nilang open for public ang resort at pinatayuan ng hotel and restaurant, tsaka pinarami ang mga cottage dahil araw-araw dinarayo ang White Sand Beach ng mga Delaroa. Kasalukuyang pa ring nakakulong ang Don at pinagbabayaran na nito ang mga kasalanan sa kanilang mag-asawa, lalo na sa ginawa nito kay Blake. Nang bumalik sila sa Maynila noon upang makipaghiwalay si Blake kay Kiara, tsaka nila na lamang dinampot ang Don ng mga pulis at ikinulong sa salang pagtatangka sa buhay ni Casval habang si Kiara nagpakalayo kasama ang kayamanan ng Don pero nahuli din ito ng mga pulis. Naibalik ang mga ninakaw pero bawas na. Kundi pa nga halos mahimatay sa pagmamakaawa kay Blake ang magulang nito. Ipapakulong din sana ito ni Blake kahit nabuntis ang babae. Humingi din ng tawad sa kanila si Kiara at nagawa lang nito iyon dahil sa pera. Maging ang abuelo ni Blake ay nagmakaawa sa lalaki na ilabas sa kulungan dahil ikamamatay nito ang di maayos na kalagayan. Subalit matigas ang puso ni Blake at hindi kayang magpatawad. Gusto nitong maramdaman ng Don na hindi naging madali ang buhay nila sa kamay nito. Kaya habang buhay nitong pagdudusahan ang mga ginawa nito sa kanilang mag-asawa.
Nagkasakit ito ng malubha sa loob ng kulungan at doon na rin binawian ng buhay. Kahit paano, binigyan ito ng maayos na libing ni Blake kahit sa huling sandali, alang-alang sa butihin niyang kinilalang ama na anak nitong si Cristobal. At iyon na rin ang panahong nagpatawad silang mag-asawa at lahat ng kayamanan ng Don ay idinonate ni Blake sa simbahan at orphanage dahil doon pa man hindi na siya interesado pa sa kayamanan ng abuelo. Masaya na sila sa resort ngayon kasama ang kanyang asawa at mga anak at nag-iisang ama. "Lolo, habulin mo ko." Tumitili ang 5 taong gulang nilang panganay na si Denza habang nagpapahabol sa naka-wheelchair na abuelo. Tuwing umaga, ugali ng maglolo ang magbanding sa gilid ng dalampasigan. Si Casval ang nag-iisang halimbawa na kahit hindi makalakad ay parang normal ang buhay. Nararating ang mga lugar na gustong marating. Nagagawa nito lahat ng gustong gawin at nakakapagpatakbo ng negosyo. Paruot parito na lamang ito sa isla para dalawin ang apo at mga anak. Naging madali para kay Blake na tanggapin ng malugod ang ama dahil na rin marahil sa kabutihang nagawa nito sa kanilang mag-asawa. Kundi dahil sa kanyang ama, baka alipin pa rin siya ng namayapang Don at hindi niya makita ang kanyang mag-ina. "Nandiyan na ako, huli ka!" Nang maabutan ng apo ay agad binuhat ng abuelo kaya napuno ng tili ang kinaroroonan ng mga ito. Humalo ang dalawa sa daming turista sa isla na ang iba ay naglulunoy na sa payapang karagatan. "Nasaan na ba ang maglolo at tayo kakain na?" Tanong ni Manang Wanda kay Susana at Leslie. Handa na ang malawak na mesa sa veranda. Ito kasi ang gusto ni Casval. Sabay-sabay kakain ng lahat ng maid at ang mga tauhan kaya sa malawak na garden kumakain ng buong pamilya. "Naku Manang, malamang nasa labas na naman yung dalawa." Sagot ni Leslie na hindi na bumalik sa Maynila at piniling manilbihan na rin dito sa White House. "Susana, tawagin mo ang maglolo at ikaw naman Leslie, tawagin mo sina Sir Blake at Trinity." Utos ni Manang Wanda. Tatalima na sana ang dalawa nang bumukas ang gate. Sumungaw ang ulo ng bagong dating. "Good morning Manang, Sir Blake nasa opisina pa ba?" Tanong ng gwapong binata. "Naku, alam mo namang workaholic yon, may kailangan ka ba Regan?" Tanong ni Manang sa bagong dating. Nakabase ngayon si Regan sa Maynila, subalit madalas itong umuwi sa isla para makapag-relax. "Naku, tamang-tama Regan, sumabay ka na sa akin, pupunta din ako doon." Abot ang ngiti ni Leslie na patakbong lumapit sa binata at tinangay na ang lalaki palabas ng pinto. Si Susana nangingiti na lang sa kirengkeng na si Leslie bago tinungo ang maglolo para tawagin. Talaga nga naman," bulong ni Manang Wanda. "Mabuti naman at nadalaw ka dito. Gusto nga ni Sir Casval, dito ka nalang magtrabaho. Ano bang mayroon sa Maynila na wala sa isla?" Nakatingala si Leslie sa matangkad na lalaki habang nagtatanong. "Same lang kaso nasa Maynila ang family ko." Tugon ni Regan. Nakagat ni Leslie ang isang daliri. "May family ka na? Asawa, anak, ganun?" Pag-uusisa ng dalaga. Umiling si Regan. "Naku, mukhang malabo." Kumunot naman ang noo ni Leslie. "Malabo ang alin?" Hindi maiwasang tanong ng dalaga. "Malabong magkaroon ng asawa. Hindi naman ako napipirmi sa isang lugar. Kung saan ang misyon ay doon ako." Tugon ni Regan. "Okay lang yan, bata ka pa naman para mag-asawa." Ngiti ni Leslie na nagpapakyut. "Bata pa ba yung 30? Ikaw talaga?" Naiiling si Regan. Binubola siya ng dalaga. "Talaga? 30 ka na? Mukha ka lang kasing 27 eh. Ang baby face mo." Bulalas ni Leslie. Hindi na malayang nasa tapat na sila ng pintuan sa opisina ng mag-asawang Blake at Trinity. Mahinang natawa si Regan sa pambobola ng dalaga. Sabay pihit sa pinto ng office pero natigilan si Regan dahil nakakandong si Trinity kay Blake at magkasugpong ang labi ng dalawa. Agad namang isinara ni Regan ang pinto para hindi sila makaistorbo. "Bakit mo isinara?" "Shh!" Putol ni Regan sa sasabihin ni Leslie at hinawakan sa kamay ang dalaga. "Ang mabuti pa, mamasyal muna tayo." Sabay hila nito kay Leslie. "Ha? Di ba nga?" Magpoprotesta sana si Leslie, kaso nga lang, ang sarap lang sa pakiramdam na hawak ni Regan ang kamay niya. Siguro okay lang kahit saan siya nito dalhin. Sino bang tatanggi sa mukhang may 12 inches?
Blake, may tao. Pigil naman ni Trinity sa palad ng asawa na naglalakbay sa katawan niya. Dito talaga nila gagawin sa loob ng office ang baby number 3, kay aga-aga. Ngumiti naman si Blake. Wala na, umalis na diba? Tsaka pilyang ngumiti ang lalaki. Napasinghap siya ng buhati nito at iupo sa ibabaw ng mesa. Han, sandali. Hindi niya na naituloy ang sasabihin nang busalan nito ng labi ang labi niya. I love you, Han. I miss you always. Pinaliliguan na siya ni Blake ng halik sa pagkakataong yun at ang bilis kumalat sa katawan niya ang kamandag ni Blake. Nagliliyab na siya. Nakapangunyapit na sa asawa. Hindi na siya makapagprotesta. Wala na siyang pakailam kung may tao. Hinawi ni Blake ang mga bagay sa ibabaw ng mesa nito at isa-isang kinalas ang suot niya bago siya sinamba. Hindi nagtagal, tila niyayanig na ng magnitude 7.2 na lindol ang ibabaw ng mesa na sinasabayan ng mahinang halinghing ni Trinity. Pagkatapos ng mainit na sandali, nagbihis ang dalawa tsaka lumabas na parang walang milagrong nangyari. Magkahawak kamay na umuwi upang sabayan ng lahat na kumain. Natuon ang atensyon sa kanilang dalawa pagpasok nila sa loob. Nagtatakang awang ang mga labi. Nagkatinginan silang dalawa dahil sa mga reaksyon nito sa mga mata. Tsaka niya lang napagtanto na nagkapalit pala sila ni Blake ng damit. Hindi niya mapigilang mamula sa hiya. Pero okay lang, baby number 3 is waving.